Secret XPG. Isang masaya at tahimik na buhay ang aming tinatamasa bago naganap ang mga pangyayaring ito na siyang nagpabago sa takbo ng aming buhay. Isa akong ordinaryong empleyado sa isang kumpanya ng paggawaan ng serbesa dito sa Manila at dahilan sa uri ng aking trabaho ay mas madalas akong makipag-inuman. Halos araw-araw ay umuwi akong nakainom na. Kontento na sana kami ng aking mahal na asawa sa ganitong takbo ng aming pamumuhay. Si Erica naman, ang aking asawa, ay isang sekretarya sa isang bangko dito din sa Manila. Maganda ang aking asawa, higit siya sa pangkaraniwang mga sekretarya na aking nakilala. At dahil sa angking ganda ng aking asawa, ay madalas pa itong mapagkamalang dalaga pa. Madalas nga ay may mga naglalakas loob na makipagkilala sa kanya o kaya naman ay sumisimple ng ligaw sa kanya na lahat naman ay pinagtatapat niya sa akin. Nagsimulang magbago ang takbo ng aming buhay nang dumating sa aming bahay ang kanyang kapatid na babae kasama ang asawa nito. Galing sila sa probinsya at dahil sa may plano silang mga ibang bansa at maraming lalakaring mga papeles para sa kanilang pagbiyahe, ay nakiusap na sa amin muna sila titira hanggang matapos nila ang kanilang mga nilalakad na mga papeles. Nung una ay madali akong pumayag dahil nga sa akala ko ay mga 1 o 2 linggo lang silang titira sa aming bahay. Pero nung umabot na sa 1 buwan ang pagtira nila sa aming bahay ay kinausap ko na si Erica. Mukha yatang matatagalan pa dito sila ate mo? Oo nga, darling. Kasi ba naman hindi kumpleto ang mga dala nilang papeles? At yung iba ay kailangan pang kunin ni ate sa probinsya. Paano kaya yan? Paano nga ba? Alangan namang ipagtabuyan natin sila paalis. Hindi ko nga pala nabanggit, ang inuupahan naming bahay ay maliit lang. 1 lang ang kwarto. 1 lang ang banyo at isang maliit na living room. Kung sa aming 2 lang ng aking asawa ay okay ito. Pero dahil kasama namin ang kanyang ate at ang asawa nito, ay medyo masikip para sa aming 4. Isa pa, lahat kami ay sa bedroom natutulog. Nahihiya kasi si Erica na patulugin sa salas ang kanyang ate at ang asawa nito. Kaya simula nang dumating ang mga ito sa aming bahay, ay hindi na kami nagkakaroon ng pagkakataon ni Erica. Isa ito sa dahilan kung bakit ko siya tinanong kung matatagalan pa dito sa bahay namin ang kanyang ate at ang asawa nito. Hindi nga namin natapos ng maayos ang aming pag-uusap tungkol sa kanyang ate dahil sa bigla itong umuwi ng probinsya para may asikasuhin pang mga papeles na kailangan nila. Bale, yung bayaw lang ng aking asawa ang naiwan sa aming bahay. Minsan dahil sa may nakukuha akong mga freebies mula sa aking pinagtatrabahuan, inaya ko si Belas na mag-inuman. Kuya, may uwi akong 6-pack. Pinalamig ko na sa rep. Gusto mo bang uminom na tayo? Oo ba? Matagal-tagal na din akong di nakakainom. Sa madaling salita ay nagsimula na kaming mag-inuman. Nagluto ako ng corned beef na ginawa naming pulutan. Nakakarami na kami ng nainom nang dumating ang aking asawa. Aba, mukhang may selebrasyon kayo ah. Ano ba ang okasyon? Wala ipag. Nagaya lang ang asawa mong uminom kami. Mukhang nakakarami na kayo ah. Ang pupula nyo na? Medyo may tama na nga ako eh. Sige, kumain ka na. Kayo ba'y nagapunan na? Ayos tong pinupulutan namin. Okay na kami. Halatang may tama na din ang aking bilas. Medyo magaslaw na din ang kilos nito. Ang laking gulat ko nang bigla na lang nitong yakapin ang aking asawa. Halatang nagulat at namula ang aking asawa sa ginawa ng aking bilas. Pero sa akin, inisip ko dala lang ng nakainom. Kaya siguro nagawa yon ng aking bilas. Kuya, ikaw ha, lasing ka na. Pakipot ka pa. Sabay hablot sa baywang ng aking asawa. Nagmamadaling itinulak ang aking bilas at nagtuloy-tuloy na sa aming kwarto para magpalit ng damit. Kuya, lasing ka na yata eh. Ano? Sinong lasing? Hindi. Alam ko pa ang ginagawa ko. Para hindi na humaba pa ang aming pagtatalo, ay iniba ko na lang ang usapan at nagtuloy kami sa aming pag-iinom. Tandang-tanda ko pa na nagbubukas pa ako ng isang bote
ng aming iniinom nang biglang magblangko ang lahat sa akin. Nang dumilat ako ay umaga na at nakahiga na ako sa tabi ng aking asawa. Bumangon ako at pilit na inalala ang mga nangyari nung gabi. Habang nag-iisip ay napatingin ako sa aking asawa na noon ay mahimbing na natutulog. Tinignan ko naman ang aking bilas, natutulog sa sahig sa gilid ng aming kama. Kahit ayokong mag-isip ng masama, nabuhay ang hinala sa aking isipan. Naalala ko kasi na sa aming pagkukwentuhan ng aking bilas, habang kami ay umiinom, ay naikwento niya sa akin ang kanyang tinik sa mga babae. Sabi pa nga niya ay hindi niya mabilang ang kanyang babae bago niya napangasawa ang ate ng aking asawa. Nabuntis niya daw ito kaya wala siyang ibang magawa kung hindi ang pakasalan ito. Nag-isip ako kung paano ko malalaman kung tama ang aking hinala. Mahirap kasing basta na lang magbintang, lalong-lalo na sa aking mahal na asawa. Una ay lubos ang tiwala ko sa kanya, maliban na lang sa aking bilas. Dito ako walang tiwala, lalo nang madinig ko ang kanyang mga kwento. Matagal akong nag-isip pero nung makita ko yung computer at webcam, nagkaroon ako ng idea. Maingat kong binuksan yung computer at nilagay ko sa video capture mode yung webcam. Hindi ko na kailangan pang baguhin ang pwesto nun kasi natural lang siyang nakatapat sa aming kama at sa aming pintuan, dahilan na din sa kaliitan ng aming kwarto. Tapos ay kumuha ko ng black electrical tape at nilagyan ko ng tape ang lahat ng umiilaw na pilot light sa computer, monitor at regulated power supply para hindi mapansing nakabukas ang computer. Nilagay ko din sa timer yung motion detection mode ng video capture ng webcam. Matapos siguraduhin na hindi mapapansin ang aking ginagawa, ay bumangon na ako at nagtungo sa banyo para maligo at magbihis para pumasok na sa trabaho. Matapos kong magbihis ay dinaanan ko muna sa kwarto si Erica at tinalikan ko ito sa noo sabay sabi nga alis na ako. Sige darling, tatayo na din ako maya-maya lang. Magdahan-dahan ka. Tulog pa si kuya. Biglang nanlaki ang mga mata ng aking asawa nang banggitin ko yon. Pero hindi ko na yun pinansin at tuluyan na akong pumasok sa aking trabaho. Sa trabaho dahilan sa aking mga hinala, hindi ako mapalagay. Nang biglang may matanggap akong text mula sa aking asawa, nasa bangko na daw siya. At si kuya daw ay aalis din at nagpaalam na baka gagabihin dahil may kakausapin tungkol sa kanilang pagbiyahe. Dahilan sa text ng aking asawa ay medyo kumalma na ang aking damdamin. Matuling lumipas ang maghapon. Ngayon nga ay sabik na akong makauwi para malaman kung ano ang resulta ng aking ginawa. Pagdating ko sa bahay, ay nagtuloy agad ako sa aming kwarto. Tinignan ko kung napansin nilang bukas ang aming computer nang alisin ko ang mga nilagay kong black electrical tape sa mga pilot lights ng computer. Laking tuwa ko nang makita kong naka-on pa din ang aming computer. Nagmamadali akong tinignan ang log file ng webcam. Nakita kong may mga naka-record ditong video. Isa-isa ko itong pinanood. Unang video ay ang bumangon si Erica. Hawak-hawak niya ang kumot para ipangtakip sa kanya. Sinilip niya muna ang natutulog ko pang bilas sa sahig, sa gilid ng aming kama. Pagbangon niya ay kumuha siya ng tuwalya na siya niyang binalot sa sarili at iniligpit na ang aming higaan. Tinitiklop niya ang aming kumot matapos iligpit ng maayos ang mga unan nang biglang manlaki ang kanyang mga mata at napatingala siyang bigla. Napansin kong gumagalaw ang tuwalyang nakabalot sa kanya. Nagmamadali kong kinuha yung headset at nilakasan ko ang volume. Dinig na dinig ko ngayon ang boses ng aking asawa. Napansin ko na walang paglabang ginawa man lang ang aking asawa. Ibig sabihin ba nito ay matagal na nilang ginagawa ito? Maya-maya pa ay tumayo na ang aking bilas. Nanlaki ang aking mga mata. Sa aking nakita ay halos sumabog ang aking dibdib sa nararamdamang galit. Malalagot silang dalawa. Pero habang tumatagal ang aking panonood ay nagulat pa ako at nasasayahan ako. Nagtatalo ang aking kalooban habang pinapanood ko ang nakapture na video ng mga pinagagagawa ng aking mahal na asawa
at ng aking bilas. Halos sumabog sa galit ang aking dibdib. Siguro kung kaharap ko sila ng mga sandaling yon, lagot na silang dalawa. Wisit na yan ni minsan, hindi pa nagawa sa akin ni Erika yan, tapos ito, wala sa loob kong napasuntok ako sa kama. Ngayon nga ay nagpupuyas na ang kalooban ko sa matinding galit. Ina, ibig sabihin, madalas nila itong ginagawa. Patuloy lang ako sa panonood kahit na parang sasabog na ang dibdib ko sa galit. Dahil wala nang gumagalaw ay nag-pause muna yung pag-capture ng video. Nag-record lang ulit ito nang bumukas ang pintuan ng kwarto namin. Kitang-kita kong pumapasok ang aking asawa at si Bilas papasok sa kwarto na magkayakap. Nang makapagpahinga na ay tumayo na ang aking asawa para magtungo ulit sa banyo para maligo. Saan ka pupunta? Maliligo, ang lagkit ko na. Sasabay ulit ako. Loko ka pala eh. Malilate na ako sa pagpasok. Ibig mong sabihin, gusto mo akong pumasok sa bangko ng ganito? Oo, para sigurado akong walang ibang didiskarte sa'yo sa paglabas mo dito sa bahay na to. Ina ka, siloso ka pa sa asawa ko? Mas gaga ka. Ako nga pinatulan mo. Mali ko ang iba. Nang magtangkang lumabas ng kwarto si Erika ay sinabayan siya ni Bilas. Maya-maya pa ay pumasok naman sila. Ngayon ay nasa harap naman si Erika habang nasa likod niya si Bilas. Magkayakap pa din sila at nagbihis na nga ito ng kanyang uniform. Nang makabihis na at nang makapaglagay ng makeup ay lalabas na sana ng aming kwarto nang pigilan ni Bilas. Sige na, papasok na ako. Sandali lang, ikaw naman. At tinawakan sa kabilang balikat si Erika para mapaupo ito. Mamaya na lang ulit. Sige na. Sige, baka sabihin mo naman eh. Sige na, sabi mo papasok ka na. Sige, pasok ka na. Nangakmang magbubukas ng drawer ng mga pang-ibaba si Erika ay pinigilan siya ni Bilas. Sige na, pasok ka na. At wala na itong nagawa dahil pinagtulakan na siyang palabas ni Bilas. Patuloy ko pang pinanood ang mga na-capture na video pero maliban sa pagbibihis ni Bilas ay wala nang iba pang na-record dito. Dahil sa mga napanood ko ay kung ano-anong mga isipin ang pumasok sa aking isipan. Sa sobrang galit ko, talagang parang gustong-gusto ko nang tapusin ang aking asawa. Oras na umuwi siya galing sa kanyang trabaho. Pero inisip ko, oras na tapusin ko siya malamang ay mabulok lang ako sa kulungan. Pinilit kong pakalmahin ang aking kalooban. Pinairal ko ang tamang pag-iisip. Siguro kung makakakuha ako ng mas maraming katibayan ay pwede kong gamitin sakaling kami ng aking asawa ay humantong sa korte. Sinimulan ko ulit itong panoorin ang kabuuan ng video. Baka may mga nakaligtaan akong makita. Ang alam ko ay hindi naman ganon ang aking asawa. Kahit na mga ilang taon pa lamang kaming nagsasama ay hindi ko nakakitaan ng ganon ang aking asawa. Isa sa mga plano ko ay kausapin muna si Erika kung bakit siya nagkaganon, ano ang nangyari, ano ang pinagmulan nito. At nabuo nga sa aking isipan na kumuha pa ng mga ebidensya ng mga pinaggagawa nila ng aking Bilas at asawa. Naglista ako ng mga kailangan kong bilhin at gawin. Lalo na't alam ko na halos lagi nilang ginagawa yon. Buo na ang aking plano. Alam ko na ang aking gagawin. Dumating na ang aking asawa, lumabas ako ng kwarto. Matapos kong patayin ang computer, pilit kong pinakalma ang aking sarili. Paglabas ko gaya ng dati, ay binati ako ng halik ni Erika. Pero imbis na sa labi ako magpahalik sa kanya, ay iniwas ko ang aking mga labi at sa pisngi lang ako nagpahalik. Hindi niya naman ito napansin. Darling, tayong dalawa lang ngayon dito. Gagabihin daw si kuya. Ako naman ay hindi halos makakilos dahil na nga sa alam ko na ang mga ginawa nila. Kahit unti-unti kong nagugustuhan ay pilit kong kinokontrol ang aking sarili. Darling, bakit ayaw mo ba? Pagkakataon natin ito, wala si ate at si kuya, solo natin ang bahay. Ika na, miss ko na to. Natili lang akong nakatayo. Hindi ako kumikilos. Hinayaan ko lang si Erika sa lahat ng kanyang gustong gawin.
Kahit anong pilit kong kontrolin ang aking sarili ay hindi ko napigilan. Pero sa pagkakataong ito ay hindi na ako ginanahan. Siguro dahil sa hindi mabura sa aking isipan ang aking mga napanood na ginawa nila kanina. Naawa man ako kay Erica ay wala na akong nagawa. Sinabi ko na lang na masama ang aking pakiramdam. Tumahimik na si Erica at isa-isang pinulot ang mga damit sa sahig at pumasok na sa kwarto. Magkasalo pa kaming naghapunan at matapos yon ay una na kaming naligo at naghanda na para matulog. Habang naliligo si Erica ay binuksan ko ulit yung computer. Gaya ng ginawa ko kaninang umaga ay iniwan ko itong naka-video capture mode. Tinakpan ko ulit yung mga pilot light. Maaaring maging dahilan para malaman na nakabukas yung computer. Tapos ay natulog na ako. Hindi ko alam kung gaano na ako katagal natutulog. Nang maalimpungatan ako, gumalaw ang katabi ko. May parang binubugaw siya na para bang mayroon siyang inaalis. Unti-unti akong dumilat. Nakita ko ang aking bilas. Nakatayo sa gilid ng kama namin sa side ni Erica. Sa parting ito ay gumalaw ako. Tinignan ko kung ano ang gagawin ni Bilas. Bigla itong nahiga sa sahig nang makitang gumalaw ako. Hinintay ko pa kung meron pa siyang gagawin. Makaraan ng mga ilang minuto ay tumayo ulit ito at nakita kong kinakalabit ulit si Erica. Umubo ulit ako sabay pihit ko ng patalikod sa kanila pero nakikiramdam pa rin ako. Tumahimik, hindi na gumalaw ulit si Erica. Matagal hanggang sa makatulog na ako. Umaga na ako nagising. Tinignan ko si Erica, payapa itong mahimbing na natutulog. Nakabalot ito ng kumot, sinilip ko din si Bayaw. Bumangon na ako at dahan-dahan kong pinatay yung computer. Tapos ay nagtungo na ako sa banyo. At matapos makapaligo ay naghanda na ako para pumasok. Pero iba ang nasa isip ko. Hindi ako papasok. Bibilhin ko muna yung mga kakailanganin kong gamit para sa aking plano. Matapos kong magbihis ay binuksan ko ulit yung computer at iniwang naka-video capture mode. Matapos iayos yung mga nakakabit na black electrical tape ay binulungan ko na si Erica na papasok na ako. Iniwan ko na siya. Hindi alam ni Erica na hindi ako pumasok. Nag-withdraw ako sa aking ATM ng pera na gagamitin kong pambili ng mga kailangan ko. Matapos kong makapamili ay tumuloy muna ako sa isang resto at doon kumain. Habang pinaplanong mabuti ang aking gagawin, mga ilang sandali pa ay nagpasya na akong umuwi. Buti naman at wala daw ng aking bilas, siguro ay may nilalakad pa rin. Solong-solo ko ang bahay. Nilak ko yung pintuan ng bahay gamit yung deadbolt para kahit may susi ay hindi basta-basta makakapasok kung sakali mang may biglang umuwi. Gamit yung mga binili ko ay sinakatuparan ko na ang mga plano. Matapos kong mailagay lahat yon sa mga lugar na gusto kong mamonitor, ay naligo ako dahil dumumi ang aking katawan sa paglalagay ng mga gadgets sa loob ng kisame. Pagtapos kong maligo, ay pinanood ko ulit yung mga nakapture ng webcam kagabi. Sa simula ay makikitang pumasok si Erica sa loob ng aming kwarto. Bagong paligo. Matapos ang ilang sandali ay katabi ko na siyang natutulog. Ang sumunod na na-capture ay ang pagpasok ni Bella sa aming kwarto. Tinignan niya muna ako. Tinawag ako sa aking pangalan. Siguro tinitiyak kung tulog na nga ako. Hanggang sa biglang nahiga si Belas, yun yung parteng kumilos ako. Mga ilang sandali pa ay tumayo ulit ito at kinukulit na naman si Erica. Bigla naman itong nahiga nang umubo ako at pumihit. Matapos yon ay walang nai-record yung webcam. Pero makaraan ang mga kalahating oras ay nakita kong hinihila niya sa kanyang tabi sa sahig si Erica. Wala nang nagawa si Erica nang bumagsak ito sa sahig. Ako ng mga sandaling yon ay patalikod sa kanilang natutulog. Habang nakaharap sa akin ay pilit nitong inihaharap ang mukha ni Erica at pilit na pinadidilat para makita nito na natutulog ako. Ang sumunod na video ay yung paggising ko at maya-maya pa, kita din na nagpaalam ako kay Erica. Yun pala ay gising na ang lokong bilas ko dahil pagkalabas ko ng pintuan ay dali-dali itong tumayo, tinabihan si Erica. Sa aking napapanood ay lalong nabuhay ang galit sa aking dibdib.
Sabay tayo ni Erica at nagtungo na sa banyo. Naiwan si Bilas na nanlalatang nahiga sa kama. Pagbalik ni Erica sa loob ng kwarto, matapos maligo, may kumatok sa pintuan, pinatay ko muna yung computer. At lumabas ako ng kwarto para tignan kung sino ang kumakatok. Si ate pala. Nakabalik na mula sa probinsya at marami itong mga dala. Bakit ayaw gumana ng susi? Sira ba? Hindi ate, nag-update lang ako. Sumakit kasi tiyan ko eh. Sa pagmamadali ko kanina, ko na nakuha ng isusi. Mas madali kasing ilak gamit yung deadbolt. Ah, ganun ba? May padala sila para sa inyo ni Erica. Lika, tulungan mo ako magpasok. Tinulungan ko si ate na ipasok yung mga padala galing sa probinsya. Sari-saring mga gulay at manok na buhay. Ang init sa biyahe. Sige ate, pahinga ka na. Ako na ang bahala dito. Sige, pasok muna ako sa kwarto ha. At isa-isa ko nang iniligpit yung mga dala-dala ni ate. Inilagay ko sa rep yung mga gulay at yung buhay na manok ay iniwan ko sa likod bahay na nakatali. Pagpasok ko sa loob ng bahay ay nakasalubong ko si ate na papunta sa banyo. Maliligo muna ako. Maalikabok at maalinsangan sa katawan yung biyahe ko. Sige ate, doon lang muna ako sa kwarto. Naligo na nga si ate. Mula sa loob kong kinuha yung mga gadget na binili ko kanina. Isa-isa kong tinesting kung gumagana. Nang biglang nanlaki ang aking mga mata, yung isang gadget na nilagay ko sa banyo pala ang nabuksan ko. Kitang-kita ko habang naliligo ito, halos pareho sila ni Erica. Maliban na lang sa kamot sa tiyan ni ate, dahilan sa nanganak na nga ito. Patuloy siya sa paliligo, ako naman ay patuloy lang sa panonood. Ito ang pagkakataon para matesting ko kung okay yung binili ko. Maya-maya pa ay natapos na itong maligo, lumabas na ng banyo. Nagmamadali kong niligpit yung mga gadget ko at tinago ito. Tapos ay binuksan ko ulit yung computer. May nabuong balak sa aking isipan. Magbibihis na ako. Ibig niya akong lumabas ng kwarto pero may iba akong plano. Ate, may papakita sana ako. Lakasan mo ang iyong loob. Ha? Bakit? Anong nangyari? Basta, pakiusap ko lang. Magpakainaon tayo. Ano ba yun? Ninenervyos tuloy ako sa mga pinagsasasabi mo eh. Mas mabuti pa, panoorin mo na lang. At ipinlay ko na yung na-capture na video ng kanyang asawa at ng asawa ko. Nanlaki agad ang kanyang mga mata. Hindi siya makapaniwala ang asawa niya at ang kanyang nakababatang kapatid. Mga king ina nila? Yumakap ako mula sa likod ni ate at pilit ko siyang pinapakalma. Relax ka lang. Kaya nga sabi ko sa'yo, magpakainaon tayo. Malilintikan sa akin mamaya ang dalawa na yan. Mga ina nila? Naku, ano itong nagawa natin? Ang alin? Ang alin pa daw? Itong ginawa natin. Hindi tamang gantihan ng isang pagkakamali ang isang pagkakamali. Ano ba itong napasukan ko? Ate, nandyan na yan. Ano pa ang magagawa natin? At saka, hindi ba gusto mong gantihan yung asawa mo at yung kapatid mo? Yun na nga, mali itong ginawa natin. Eh, anong balak mo? Magkatabi kaming nahiga sa basang-basang bedsheet hanggang sasabay kaming nakatulog. Dahilan na din sa sobrang pagod. Matagal-tagal din kaming nakatulog. Buti na lang at nakaramdam ako ng naiihi kaya nagising ako. Nang tumayo ako ay nakita kong medyo palubog na ang araw. Bago ako nagpunta sa banyo para umihi ay ginising ko na si ate. Matapos akong umihi ay bumalik na ako sa kwarto. Nakita ko si ate na inaayos na ang aming kama. Matapos mapalitan ang basang bedsheet, hindi siya kumibo nang pumasok ako. Pinuntahan ko yung computer at pinatoy ko na yon. Pero yung mga gadget ko ay always on monitor yon. Matapos iligpit at ayusin ang kama, ay nagtungo na si ate sa banyo para maligong muli. Nagkaroon tuloy ako ng pagkakataon na panoorin yung mga nai-record ng gadget sa kwarto namin. Malinaw na nai-record lahat ng mga ginagawa namin, gayon din yung mga usapan namin. Nung madinig kong pabalik na siya sa kwarto, ay dali-dali kong iniligpit yung monitor ng gadget. Walang kibong pumasok si ate ng kwarto.
Manda sila pagdating nila mamaya. Ate, pwede ba kita makausap? Bakit? Ano pa pag-uusapan natin? Ate, baka pwede mamaya pagdating nila. Kunwari ay wala tayong alam. Ha? Bakit? Ayan na nga oh. May ebidensya tayo sa mga pinaggagawa nila. Gusto ko sana kasing malaman muna kung bakit pumayag ang asawa ko. Hindi naman ganyang klaseng babae ang asawa ko eh. Bakit pa? Di kumprontahin na natin sila. Tapos at saka mo itanong sa malandi mong asawa. Sige na ate, kukumprontahin din natin sila. Pero sana, bigyan mo ako ng kahit ilang araw lang. Alam ko kasi ay di ganyang klaseng babae si Erica. Malandi din niyang asawa mo? Sige na naman, ilang araw lang. Sige, pagbibigyan kita. 1 linggo pwede na yon. Nag-isip ako okay na siguro. Kahit paano ay magkakaroon ako ng ilang araw para magawa yung mga pinaplano ko. Sige, pero promise mo mamaya, hindi ka magpapalatang may alam ka na tungkol sa mga ginagawa nila ha. Sige, pipilitin ko. Salamat ate. Anong oras na ba? 5:45, bakit? Anong oras ba dumarating ang asawa mo? Minsan 7, minsan naman past 7. Hindi yun dumarating ng mas maaga pa sa 7? Hindi, mas malamang ay past 7 na. Si kuya mo, anong oras ba dumarating yun? Hindi ko alam. Wala naman kasing pirmi ang uwi yun eh. Ganun ba? Gusto mo pa? Pero, Sige, labas ka muna. Ilak mo ulit yung pintuan. Nang biglang may kumakatok sa pinto. ate may tao. May kumakatok. Itinulak ko na siya. May kumakatok. Baka si Erica na yan at tuluyan na akong tumayo. Ina ka? Saka na lang ate. Magtulog-tulugan ka na lang dito sa kwarto. Ako na ang bahala sa lalabas. Kumuha lang ako ng malaking t-shirt at nagmamadali na akong lumabas. Pagbukas ko ng pinto, nanlaki ang mga mata at nagulat pa ako. Si Bilas ang kumakatok. Ang inaasahan kong darating ng mga oras na yon ay si Erica. Kaya laking gulat ko nang pagbukas ko ng pinto ay si Bilas ang nakita ko. May kasama ito at sa itsura nila mukhang mga nakainom. Bakit ay gumana nitong susing binigay mo? At saka bakit nandito ka na? Sa ating mo, dumating na ba? Baka lang di naayos ang pagkakasuot mo ng susi. Tignan ko nga. Kinuha ko yung susi sa kamay niya at sinuot ko sa susian. Pinihit ko yon. O ayan kuya, gumana naman siya. Si ate natutulog sa kwarto. Kadarating ko lang. Siya nga pala, si Roger. Kababata ko at kumpare namin ni ate mo. Inabot sa akin ni Roger ang kamay niya para kamayan ako. Tapos ay hinila na siya ni Bilas patungo sa kwarto. Natutulog ba ka mo? Kanina pa ba ito dumating? Pare, ikaw naman pala ang may diferensya. Kaya hindi mo mabuksan yung pinto eh. Hindi ko alam kuya. Lang yato sa Bilas ko. Pupuntahan sa kwarto yung natutulog na asawa. Kasama pa yung kumpare nila. Dire-diretso lang si Bilas kasama yung kumpare niya papunta sa kwarto namin. Para bang bahay lang nila ito. Maya-maya pa ay pumasok na yung dalawa sa loob ng kwarto. Lalapit sana ako para kahit paano ay mapakinggan ko ang kanilang magiging usapan na mag-ring ang aking cellphone. Nay, napatawag ka. Dar, pakisundo naman ako dito. Nasa mall ako. May mga pinamili ako eh. Daanan mo na lang ako dito pag uwi mo. Akala niya ay nasa trabaho pa ako. Dahil nga sa klase ng trabaho ko, madalas akong nakainom na kung umuwi. Kaya kadalasan ay medyo gabi na akong nakakauwi. Ang alam ng asawa ko ay yun talaga ang oras ng uwi ko. Ang hindi niya alam ay may kasama ng konting happy-happy yon bago ako umuwi. Sige, dadaanan na lang kita dyan. Sige, hintayin kita ha. Pumunta ako ng kwarto. Kahit aming kwarto yon ay kumatok muna ako bago ako pumasok. Parang nagulat silang tatlo nang buksan ko yung pintuan. Sila Bilas at kumpare nga ay mapulang-mapula ang mga muka. Gayon din si ate. Ate kuya, ipapasundo daw sa Erica. Maiwan ko muna kayo ha. At kumuha na ako ng isusuot kong damit. Sa banyo na ako nagbihis. Matapos makapagbihis ay dumaan muna ako sa kwarto at nagpaalam sa kanila na ako'y aalis na. Dinatnan ko si Erica na nakaupo sa isang mesa sa isang fast food outlet. Kumakain ito habang hinihintay ako. Meron siyang ilang bit-bit na mga pinamili niya.
O ano, di ka na? Uwi na tayo? Tumingin muna sa kanyang relos bago. Mamaya na lang, mamasyal muna tayo. Ha? Akala ko kaya ka nagpasundo para uwi na tayo. Sige na, pasyal-pasyal lang muna tayo. Wala na akong magawa kung iyon ang gusto ni Erica. Sinamahan ko siyang mag-window shopping. Tumingin kami ng sari-saring mga gamit ng bahay, mga damit, mga appliances. Akala mo bibili kami kung mag-usisa si Erica sa mga product na tinitignan niya. Nang medyo mapagod ay nagyayang mag-snack daw muna kami. Napansin kong habang kumakain kami ay tumingin na naman siya sa kanyang relo. Matapos kumain ay nagyaya pa siyang maglibot muli sa mall. Closing time na ng mall nang kami ay umalis doon. Imbis na nakagawian naming sakyan pauwi sa aming bahay, inaya niya akong sumakay na lang sa jeep. Dati kasi ay FX ang sinasakyan namin para mabilis at komportable kami. Pero ngayon gusto niya sa jeep kami. Pag jeep kasi ay iba ang rutang dinadaanan. Mas malayo ang daan patungo sa bahay kesa sa FX na diretso ang daan kaya mas madaling umuwi. 11 na yata kami nakauwi. Pagpasok namin sa bahay ay nabutan namin sila ate, Bilas at si Roger na nasa sala at nagiinuman. May bisita pa silang isang babae. Mukhang mga lasing na. Si ate mapulang-mapula na din ang muka at iba na ang suot nito. Nakaduster na lang ito ngayon. Bale, katabi ni Roger si ate at si Bilas naman ay katabi yung bisita nilang babae. Kumain na ba kayo? May pagkain na dyan. Kayo na lang ang bahala. Kumain na kami ate. Mukhang nakakarami na kayo ah. Pare, ito nga pala yung sinasabi ko sa yung kapatid ng asawa ko. Tumayo si Roger at kahit parang matutumba na ito, ay pilit na kinamayan si Erica. Nakangiti ito, pero ewan ko ba kung bakit parang ngiting demonyo ang tingin ko sa ngiti ni Roger sa asawa ko noong mga sandaling yon. Ito nga pala si Josie, asawa ko. Sige ha, magpapahinga na kami. Bilas, lika, tagi ka na. Salamat kuya. May pasok pa ako bukas eh. Oo nga, tayo din pala maaga nga alis din para i-follow up ang mga papeles natin. O sige, pusin na lang natin to. Matapos makapagpaalam sa kanila ay diretso na kami sa kwarto. Gusto mo bang kumain? Hindi na. Busog pa ako. Tulog na lang tayo. May pasok pa bukas. Sige. At kumuha na ito ng damit at tumuloy na sa banyo. Ako naman naghanda na rin ang aking damit. Lumabas na ako ng kwarto. Tiyempo namang palabas na ng banyo si Erica. Palit kami, ako naman ang nasa banyo, siya naman ang nasa kwarto. Matapos ay pumasok na ako sa kwarto namin. Dahil sa nandito na ulit si ate, sa sahig na naman ako matutulog. Dahilan na rin siguro sa pagod ang aking katawan, una na sa ginawa kong paglalagay ng mga gadget sa buong bahay, at yun pa na masyal pa kami ng aking asawa. Mahimbing akong nakatulog. Umaga na nang magising ako, nakita ko ang aking asawa na tulog pa rin. Gayon din si ate. Magkatabi sila sa kama. Dahan-dahan akong tumayo at lumabas ng kwarto para magbanyo. Nandun din sa sahig ang aking Bilas. Naghihilik pa ito. Diretso na ako sa banyo at naligo. Pagtapos maligo ay binulungan ko na lang si Erica na papasok na ako. Sa pinapasukan kong trabaho ay hindi ako mapakali. Naalala ko yung mga nilagay kong gadget. Excited akong makita kung ano-ano ang mga kaganapan sa aming bahay, lalo na kung wala ako. Siguro dito medyo namamali yung mga aking ginagawa. Napansin ako ng supervisor ko. Tinawag ako at tinanong kung may problema ba ako. Sabi ko medyo masama lang ang katawan ko. Pinapunta ako sa company doctor namin, tapos ay bumalik ako sa kanya. Sir, sabi ni Doc, magpahinga lang daw ako. Eh di sige, uwi ka na. Ikaw talaga. Gamitin mo na yung leave mo. Opo sir. At umuwi na nga ako. Alam kong wala akong daratnan sa bahay. Tanghaling tapat na nang makauwi ako. Pagpasok ko sa bahay ay diretso agad ako sa kwarto. Tinungo ko kung saan nakatago yung monitor ng gadget. Iniskan ko muna yung mga video.
Doon sa parteng papalabas na ako ng kwarto ko, sinimulang i-play yung video. Nakita kong masamang-masama ang loob ni ate habang isa-isang pinulot yung kanyang mga damit na nahulog sa kama. Tapos ay padabog itong kinuha at isang-isang sinuot. Tapos ay nahiga na ito sa kama. Biglang bumukas yung pintuan. Walang katok-katok na bumukas yon at nakita kong pumasok si Bilas sa loob ng kwarto kasama si Roger. Dahil nakatalikod si ate sa pintuan, ay hindi niya alam kung sino yung pumasok sa kwarto. Pare, ano pang hinihintay mo? Simulan mo na. Gingi na pare. Matagal-tagal ko na din dito nagagawa. Ano pang hinihintay mo? Sugod. Teka pala, si Mare, sigurado bang pupunta dito? Baka mapurnada ito. Hindi. Sabi ko wag na wag siyang dito muloy. Saka, madali naman palang makita itong bahay ng hipag mo eh. Nang may kumatok sa pinto. Pare, nandyan na ang para sa'yo. Sa labas naman ay makikitang binuksan na ni Bilas yung pintuan at may pumasok na isang babae. Pare, kanina pa kayo? Hindi Mare, kani-kanina lang. Eh yung asawa ko. Ano pa ba ang aasahan mo dun? Hindi na sa kwarto na. King ina, di ba sabi ko sa inyo, hintayin niyo ako? Saan yung kwarto? At nang mamadali itong tumungo sa kwarto namin, wala nang katok-katok na binuksan agad ni Josie yung pintuan at tumambad sa kanyang mga mata ang magandang eksena. Ina ka, Roger! Sabi ko sa'yo, hintayin niyo ako. Ihintayin ka ba? Eh eto na, nakain na sa harap ko. Matapos makapagpahinga ay, Di ka na, bisa tayo. bakit? Parating na ang mga yun. Nagmamadaling silang pumasok sa kwarto para magbihis. Matapos ay sama-sama na sila sa sala at doon tinuloy ang kanilang inuman. Bilib talaga ako sa'yo. Ang dami mong stock na beer. Hoy, hindi sa kanya yan. Doon yan sa bayaw ko. Kahit napahiya ng konti ay tuloy lang si Bilas sa pag-iinom. Maya-maya pa ay makikitang dumating na kami, yung pagtayo ni Roger para kamayan si Erica. At tuluyan nang umalis si Roger at si Josie. Naiwan sila Bilas at ate. Niligpit lang nila yung kanilang mga pinag-inuman at sabay nang pumasok sa loob ng kwarto namin. Tulog na kaming pareho noon ni Erica. Finorward ko yung video, pinapanood ko. Pero wala nang ibang kaganapan, tulog na kaming lahat. Ang sumunod na eksena ay yung pagising ko. Paglabas ko ng kwarto namin, gayon din yung pagpasok ko ulit. Pagbibihis at paglapit ko kay Erica para magpaalam. Mga ilang sandali ding walang gumagalaw nun. Sa mga natutulog hanggang sa maya-maya ay bumangon na si ate. Pupungas-pungas pa ito, dahan-dahang tumayo. Halatang may hangover, para kasi itong maduduwal. Kumuha ng tuwalya at lumabas na ng kwarto. Biglang parang hindi naman tulog si Bilas. Tumayo ito buhat sa pagkakahiga sa sahig at dahan-dahang nilapitan ang natutulog kong asawa. Kumuha na ng tuwalya si Erica at tuluyan ng lumabas. Si Bilas ay nahiga na ulit sa sahig at doon na tuloy-tuloy na nakatulog. Nang lumabas ng banyo si ate ay si Erica naman ang sumunod. Matapos makapaligo ni Erica ay pumasok na ito sa kwarto para magbihis. Dito na tumayo at bumangon si Bilas para din maligo dahil aalis sila ni ate ngayon para doon sa mga lalakarin nila hanggang sa makaalis yung tatlo at wala nang ibang nai-record pa sa video. Tinignan ko ang oras, maaga pa. Pero para makasiguro ay yung deadbolt ulit yung ginamit kong panglock ng pintuan para siguradong walang makakapasok nang hindi ko alam. Nagpalit ako ng damit at sinimulan ko ng kunin yung mga files doon sa mga gadget para ma-save. Tapos ay ibinalik ko ulit itong isa-isa. Hapon na din nang matapos kong gawin yon. Matapos kong magpahinga sandali ay naligo na ako. Tinanggal ko na din yung deadbolt at susi na lang ang ginagamit ko pang lock ng pintuan. Kay Erica, nag-isip ako ng magandang paraan para makausap ko siya ng mahinahon at nang maipagtapat niya sa akin ang mga tunay na nangyari sa kanila. Alam kong hindi ganong klase ng babae ang aking napangasawa. Unang umuwi sila ate at Bilas. Pagdating sa bahay ay nagtatalo na sila. Kahit hindi ko naintindihan ang dahilan ng kanilang pagtatalo,
ay parang nagsisisihan silang dalawa kung bakit sila lumakad kanina. Sabi ko na kasi sa'yo, 2 araw pa. Bakit hindi mo ako pinigilan kanina? Kasi mangungulit ka lang. Sabihin mo, hindi mo din alam. At kanina mo din lang nalaman, kunwari ka pa. Paano? Ikaw kasi, mapilit mo. Ate, kuya, bakit ba? Ito kasing kuya mo. Dapat pala sa 15 pa kami pupunta doon. 13 lang ngayon. Yun ang sinasabi ko dyan sa ate mo. Matigas ang ulo. Ikaw ha? Baka akala mo, hindi ko alam na. Sabay lapit kay ate at kinalabit ko sa likuran niya at tinignan ko siya sa mata. Alin? Alin ang di ko alam? Lahat naman di ko alam. Sige na kuya, tama na yan. Kumain na ba kayo? Sige, magluluto na ako. Meron naman makakain dyan kung gutom na kayo. Hindi, magluluto ako. Luluto ko din yung ibang uwi kong gulay. Mabuti pa nga. At matapos makapagpalit ng damit ni ate, ay nagtuloy na ito sa kusina. Si Bilas naman ay naupo na sa sopa at nanood ng TV. Tinulungan ko si ate sa kusina. Ano ba ang maitutulong ko sa'yo, ate? Ikaw, ano ba kaya mong gawin? Ate, muntik-muntikan ka ng madulas kanina. Oo nga. Naku, pag naaalala ko kasi yun, parang puputok ang butsi ko. Kung hindi nga lang ako nakapangako sa'yo. Kaya nga ate, ilang araw lang naman. Maya-maya pa ay dumating na si Erica. Diretso ito sa aming kwarto. Nung lumabas ay may dala ng tuwalya at tumuloy na sa banyo. Matapos makapaligo ay lumabas na ito ng banyo at sa kwarto na namin siya nagbihis. Paglabas ng kwarto ay nagtuloy na ito sa kusina. Ate, ang bango-bango naman ng niluluto mo. Siyempre, Hindi maikakaila ang amoy. ito yata ang specialty ko. Amoy na amoy ang sarap, nakakagutom tuloy. Nay, gusto mong barbecue? Bibili ako sa labasan. Sige nga, bumili ka para ka-partner nitong niluluto ko. Nang madinig ni Bilas yun ay, Sige, huwag ka na mag-abala. Ako na lang ang bibili. Kuya, pwede naman ako. Sige na, ako na lang. natuluyan na itong lumabas. Makaraan ng ilang sandali ay bumalik na ito. May daladalang barbecue, inihaw na bangus at inihaw na isaw. Itong isaw, pulutan natin Bilas. Okay, sige. Meron namang malamig dyan. Kusa na siyang kumuha sa rep at nagbukas ng 2 bote at sinimulan na naming uminom habang sila Erica at si ate ay abala sa kusina. Hindi pa namin napangangalahati yung aming unang beer ay nagring na ang cellphone ni Bilas. Hello pare, napatawag ka. Ito, uminom kami ni Bilas. Bakit, may kailangan ka ba? Bumili ako ng barbecue at inihaw na bangus. Uulamin namin. Nakakita ako ng inihaw na isaw. Bumili na din ako. Kaya ito, ipupulutan na namin. Ikaw, sige, bilisan mo. Papunta daw dito si parang Roger. Nung malaman na umiinom tayo, nagpresentang pupunta daw at magdadala daw siya ng pulutan. Sige, kaya lang, baka mamaya pa makarating yun. Hindi, baka mag-taxi yun papunta dito. Ano yung nadinig ko? Papunta daw si parang Roger. Makikipag-inuman sa amin. Magdadala daw ng alak at pulutan. Kasali kami ni Erica ha? Siyempre. Tuloy lang kami sa pag-inom ni Bilas. Nang maubos yung isaw ay kumuha na din siya ng ilang barbecue. Bale, pangatlong bote namin ng beer ay dumating na ang kumpare nila na si Roger. May bitbit itong 2 malaking kahon. Yung isa, isang buong Peking duck. Yung isa naman ay cold cuts. Pare, ito para kay Mare. At inabot niya yung kahon ng Peking duck kay ate. Tapos, ito ay pulutan natin. Pasensyaan nyo na yan ha. Asan na yung isaw? Wala na. Ang tagal mo eh. At ito pa ang isang bote. Remy Martin. Ayos itong pangbanlaw. Tumayo si Bilas at kumuha pa ng beer. Inabot ito kay Roger at nakaiupo na ito sa amin. Nagsimula na kaming uminom na 3. Hoy, baka gusto niyo munang sumubo. Luto na ang ulam. Mainit pa yung kanin. Oo nga, Dar. Kain muna kayo, kuya. Roger, kain muna tayo. Sige na, kayo na lang. Mapupuno tiyan namin pag kumain kami ng kanin. Hindi kami makakarami ng inom. Sige nanay, okay na ako dito. Marami namang pulutan eh. Kumain na nga sila ate at Erica. Samantalang kaming mga kalalakihan ay patuloy lang ang inuman. Panay ang bukas ni Bilas ng beer
mula sa rep nang makatapos kumain sila ate at Erica at makapagligpit ng mga pinagkainan, ay lumabas si ate at naupo sa tabi ni Roger. Samantalang si Erica ay nagsabi na maaga siyang magpapahinga. Binuksan na ni Roger ang kanyang dalang bote. Mariko, tagay ka. Pampainit. Bah, hindi ko tatanggihan yan. At inabot ang basong may tagay at ininom sabay dukwang sa pulutan namin. Ibang klase din namang magdala ng pulutan si paring Roger. Kasama na din si ate sa ikot ng tagay. Kung ano-anong mga karanasan nila Bilas at Roger ang topic ng pag-uusap. Lalo na yung magkakasama sila ng kani-kanilang mga asawa. Nung parang nangangapal na ang aking muka, nagpaalam na ako sa kanila. Kuya, Roger, pahinga na ako. May pasok pa ako bukas eh. Mamaya na Bilas. Hindi pa nga nangangalate itong boteng dala ni paring Roger. Pasensya na, mahina ako sa ganyan eh. Nagkambir lang talaga ako. Kayo naman, huwag nyo nang pilitin. Mapulang-mapula na nga ang muka tignan nyo. Pare, sandali lang. Maski huwag ka nang tumagay. Kwentuhan na lang muna tayo. O sige. At nagtuloy-tuloy ang inuman. Pero yung sinabi ni Roger na kahit wag na muna akong tumagay ay hindi nasunod. Kasi pag-ikot ng baso, pagdating sa toka ko, meron ding tagay na inaabot sa akin si Bilas. Kaya nung makailang ikot pa ang tagay, ay biglang umikot na ang aking buong paligid. Mga pare, pasensya na kayo ha. May tama na talaga ako eh. Tutulog na ako. At kusa na akong tumayo, kahit pakiramdam ko ay umiikot ang buong paligid ko. Buti naman si ate at tinalalayan ako. Gumabay ako sa dingding ng bahay, patungo sa aming kwarto. At pagpasok ko sa loob ay bagsak ako sa kama sa tabi ni Erica. Dar! Yan na nga ba ang sinasabi ko? Lasing ka na naman. Hanggang doon lang ang aking natatandaan ng mga kaganapan nung gabing yon. Umaga na ako nang magising. Medyo masakit ang aking ulo. Nasa sahig din ako sa pwesto ko ng pagtulog. At napalitan ako ng suot kong damit. Dahan-dahan akong bumangon at tiningnan ko si Erica. Tulog ito katabi si ate. Tumayo na ako at lalabas na sana ako nang makita ko si Bilas. Natutulog pa din sa sahig sa side ni ate. Gaya ng dati, naghihilik pa ito. Lumabas na ako, nagtuloy ako sa banyo para maligo. Medyo umayos ang aking pakiramdam. Matapos kong makapaligo, bumalik ako sa kwarto. At nang makapagbihis ay nilapitan ko si Erica at pabulong na nagpaalam at lumabas na ako ng aming kwarto. Pagdating ko sa sala ay nagulat pa ako. Nandun si Roger. Doon na pala sa amin ito natulog. Bigla akong kinabahan pero kailangan kong pumasok. Sa lugar ng aking trabaho, hindi na naman ako mapakali. Maraming katanungan ang naglalaro sa aking isipan. Ano kaya ang nangyari kagabi? Pero hindi naman nila siguro magagalaw si Erica kagabi. Nandun si ate. Siguradong hindi papayag yon. Maraming kung anong-anong mga bagay ang biglang pumasok sa aking isipan. Baka ito yung plano nila. Noon ko din naisip na parang ang bilis nakarating sa amin ni Roger. Gayong may dala pa itong mga pagkaing o-orderin at lulutuin pa sa resto. Mukhang pinlano nila ang kaganapan kagabi. Noong break na pero balisa talaga ako kagabi. Kasi nung umiinom kami ni Bilas ay wala sa isip kong darating yung kanyang kumpare. Kaya lang nung sabihin nitong pupunta yung kumpare niya sa amin ay hindi na ako nakatanggi. Lalo na nung tagayan ako ng hard, hindi talaga ako sanay doon. Hanggang sa beer lang ako ngayon, iniisip ko tuloy, baka ito na nga yung plano ni Bilas kay Erica. Pero dahil kaharap nila si ate, ay parang pampagaang ng loob sa akin na hindi ito papayag na gagalawin nila yung kapatid nito. Pero dahilan sa napanood ko na ginawa ni ate sa hindi niya asawa at yung kay Josie, parang lalong nagatungan ang aking pag-aalala. Pilit kong inalis sa aking isipan ang mga bagay na ito. Noon ko lang naranasan ang parang napakabagal na pagkilos ng orasan. Maya't maya ay tumitingin ako sa relo. Mula alauna hanggang uwian ay para bang napakatagal nito. Nagmamadali akong umuwi hanggang sa wakas nakarating na din ako sa bahay. Pagpasok ko sa loob ng bahay ay inabutan ko sila ate at Bilas na nanonood ng TV. Maaga ka ata ngayon ah. Medyo may hangover ate.
Papahinga. Sige, pahinga ka na. Mahina ka pala sa hard, Bilas. Oo, hanggang beer lang ako. Igalang muna ako sa kwarto. Papahinga lang ako ha. O sige. Nagmamadali akong pumasok sa kwarto. Matapos kong ilak yung pinto ay agad kong kinuha yung monitor. Nag-backscan muna ako mula sa simula at wala namang ibang nangyayari ay pinorward scan ko ito. Nakita kong pumasok sa kwarto si Erica para matulog. Forward ko ulit hanggang sa nakita kong susuray-suray akong pumasok sa loob ng kwarto at bumagsak sa kama sa tabi ni Erica. Tinapik-tapik pa nito ako sa muka. Bumangon ito at lumabas ng kwarto. Maya-maya pa ay bumalik na ito na may dalang maliit na basin at face towel. Kita ko kung paano ako punasan ng aking asawa. Tapos ay nilagyan niya ako ng powder at binihisan ng suot kong damit. Tiningnan ko naman yung kaganapan sa sala. Maingay na sila sa kanilang inuman. Napapaginanan nila Bilas at Roger si ate, tuloy lang sila sa tagayan. Sa loob ng kwarto namin, tapos na akong punasan at bihisan ni Erica. Matapos akong ihiga sa sahig ay tumayo na ito at lumabas dala-dala yung basin at face towel para dalhin sa banyo. Nang lumabas si Erica ng kwarto ay dali-dali kong inilipat yung monitor sa labas. Dahil siguro sa hindi naman alam ni Erica na may mga milagrong ginagawa yung ate niya at yung kumpare nito, wala sa loob nito na tuloy-tuloy lang sa banyo. Matapos isoli yung basin sa banyo, pabalik na sana siya ng aming kwarto nang mamataan nito ang kaganapan sa sala. Dahan-dahan itong lumapit at nang makita kung ano ang nangyayari ay nanlaki ang mga mata nito. Natigilan ito sa kanyang kinatatayuan. Doon siya nakita ni Roger. Kinindatan siya nito, nagmamadaling tumalikod si Erica at nagmamadaling bumalik sa aming kwarto. Ang hindi alam ni Erica, nung tumalikod siya para bumalik sa aming kwarto, ay nainguso siya ni Roger kay Bilas. Kaya nakita rin siya ni Bilas na mabilis na bumalik sa aming kwarto. Pagpasok niya sa loob ng kwarto, ay naiga agad ito sa kama at nagbalot ng kumot sa buong katawan niya. Samantala sa sala, matapos makita si Erica ay nag-high five pa yung magkumpare. Samantala sa sala, matapos makita si Erica ay nag-high five pa yung magkumpare. Si Erica naman siguro ay naiihi at dahan-dahang lumabas ng kwarto. Kita kong halos pagapang siya sa gilid ng dingding papunta sa banyo. Pagkapasok sa loob saka ito nagbukas ng ilaw. Ayaw niyang malaman nung tatlo may tao sa banyo. Matapos umihi ay pinatay muna nito yung ilaw bago lumabas ng banyo at ganon din, walang ingay, dahan-dahan at pagapang sa dingding itong bumalik. Pero napahawak ito sa kanyang bibig nang makita ang ayos ng kanyang ate. Pagpasok niya sa loob ng kwarto ay nilak niya yung pintuan. Natakot siya, napakiramdaman niyang may masamang binabalak sa kanya yung dalawa. Kahit nakalak na ang pintuan, ay nagbalot pa din ito ng kumot sa buong katawan at sa tabi ko sa sahig ito natulog. Samantala, patuloy lang yung tatlo sa kanilang ginagawa. Pare, yun naman. Pare, pahinga muna tayo. Baka walang itagal yan. Talaga bang daig pa ang mantika kung matulog ang Bilas mo? Hindi yun magigising? Oo nga, sabi. Hanggang ngayon ba wala ka pa rin tiwala sa akin? Paano yung asawa mo? Bayaan mo na yan dyan. Bukas na ang gising yan. Yung Bilas mo, paano kung magising yon? Sabi nang hindi. Nagisingat lang pare. Relax ka lang, akong bahala. Pare, ako na mauna sa'yo ha. Oo, sige. Pahinga lang muna tayo. Kuha pa tayo ng beer, pang pagising. O sige. At uminom pa nga yung magkumpare. Habang umiinom ay kung ano-anong plano ang napag-usapan nila. Matapos yung tig-isang boteng beer, ay dahan-dahan na silang tumayo at lumakad patungo sa aming kwarto. At sinapit nila yung pintuan ng aming kwarto. Habang pinapanood ko sila, halatang sabik na sabik talaga si Roger. Noon kasing hawakan ni Bilas yung doorknob at pihitin ito ay nakita kong napapapalakpak si Roger sa tabi ni Bilas. Parang isang batang malapit ng mabigyan ng candy bilang reward niya. Aba, teka. Bakit? Bakit ganun? Nakalaki yata.
Ha? Nakalak. Inang yan. Paano na yan? Teka, relax ka lang. Akong bahala sa'yo. Ina, mapapornada pa yata ang punta ko dito. Relax, akong bahala. May susi yata dito sa sala. Hanapin natin. Halika na. Dali. Saan ba nakalagay ang mga susi? Diyan ka sa drawer maghanap. Dito ako sa mga gilid-gilid ng display maghanap. Tanda ako nung isang araw ay may nakita akong mga susi dito. Hindi ko lang matandaan kung nasaan. Kingina. Pare, sige. Maghanap ka na din. At isa-isang binuksan nito ang mga drawer at tinalungkat yung mga laman sa loob nito. Para mga hilong-talilong sila sa paghahanap ng susi, dahilan na rin sa pananabik sa maaring maganap para silang mga robot na mabilis na kumikilos. Sa paghahanap nila ay kung ano-ano ang kanilang nakita, pero yung susing hinahanap nila ay hindi nila makita hanggang sa mapagod parehong napaupo. Noon nila naramdaman ang pagod. Kingina, pornada pa yata ako. Relax ka lang. Teka, mag-beer muna tayo. Nandyan lang yan. Baka hindi lang natin makita. Kumuha ulit si Bilas ng 2 boteng beer. Matapos nilang inumin yung isang bote, ay naganap na naman yung 2. Ngayon ay mas masinop nilang hinanap. Ultimo yung mga gilid na pwedeng pagsabitan ng mga susi ay hinanap nila pero talagang wala. Parang nawawalan na ito ng pag-asang makikita pa nila yung mga susi. Pornada ba yata yung plano natin, pare? Yun lang pinunta ko dito ah. Alam ko naman. Kaya kita mo, nasistihan kita sa mga adlib natin. Oo nga. Buti na lang di nakalata yung bilas mo. Oo. Obob yung bilas kong yun eh. Ito lang pala. Nakita na ni Bilas yung mga susi nakasabit sa likod ng pinto ng bahay. Parang tumama sa loto si Roger. Kulang na lang ay magtatalon ito sa tuwa. Nagmamadaling kinuha yung mga susi sa kamay ni Bilas at parang baliw na pinaghahalikan ng mga ito habang tuwang-tuwa na isinasayaw ang mga ito. Sa bakas! Lika na, punta na natin. Tuloy-tuloy na sila sa kwarto namin. Pagdating sa pinto ay pinasok na ni Bilas yung susi sa susian ng pinto hindi mapihit. Hindi ito. Teka, baka ito. At inisa-isa nga ni Bilas na ipasok sa susian ng pintuan yung mga susi habang si Roger ay parang ginigiyang sa tabi niya sobrang sabik. Isa-isang sinubok yung mga susi hanggang sa... Pare, nadali ko na rin. Ito na, pumipihit ng isang ito. Sa wakas! Dahan-dahang pinihit ni Bilas yung susi na nakapasok sa susian ng pintuan. Pumihit ito ng tuloy-tuloy. Ayos na. Bukas na pare. Nasa kabila ng pintong ito, ang langit na hinahanap mo. Sa wakas! Pero, teka pare, saan natin gagawin? Diyan sa loob ng kwarto? Di ba na dyan din sa bilas mo? Sabi ko na sa'yo, ako na ang bahala. Lalo na pag nakainom yun. Hindi lang yun parang matika matulog. Umaga na ang gising nun. Sigurado ka ha? Ayoko masabit. Alam mo naman maraming nadedehado dahil sa pakikialam. Relax ka lang. Di ba kanina sinampulan na kita kay Erica? Kita mo naman, walang palag. Oo nga pare. Kaya nga ihanda mo na ang sarili mo. Pare, ihanda mo na yung sayo. Pagpasok natin sa loob, dahan-dahan kang tumabi sa kanya. Doon kasi natutulog si Mari mo, tabi sila. Kaya si Bilas ay hindi katabi ni Erica. Pare, tama na yan. Alam ko ang gagawin ko. Halika na, buksan mo na yung pinto. Sige, ito na. Ano ba? Buksan mo na. Sige, pero kiss muna. Akmang hahalikan nga ni Roger si Bilas para lang buksan na nito yung pintuan nang biglang. Teka. Mabilis itong umilag sa halik ni Roger. Uy, teka. Eh bakit na naman? Ay bumukas ng pinto. Kala ko ba yan na yung susi? Ito na nga. Pero ay bumukas ng pinto. Akin na nga at ako na. Wala ka pang tiwala sa akin hanggang ngayon? Hindi naman sa ganun. Baka hindi lang ayos ang pagpasok mo. At ipinasok na nga nito yung susi sa pinto na ipihit niya. Napakaliwang pihit sabay tulak ng pinto. Ayaw bumukas. Baka nang pihit ng susi sabay tulak ng pinto pero ayaw pa ding bumukas. Pare, sira yata itong susihan na ito ah. Anong gusto mo? Gibayin na natin itong pintong to? Huwag naman ganon. Lika, inom pa tayo. May isap tayo ng paraan. May susi naman tayo. Bakit tayo mabuksan ng pinto? Bumalik nga yung dalawa sa sala.
Kumuha ng 2 boteng beer ulit si Bilas at habang umiinom sila ay iniisip nila kung bakit hindi mabuksan yung pintuan ng kwarto namin. Maya-maya ay nagising si ate. Dito ka na matulog pare. Oo, dito talaga ako matutulog. Oo nga. Sige, magbibihis na ako. At tinungo nga nito yung kwarto namin. Nang pihitin niya yung doorknob ay hindi niya mabuksan ang pinto. Ilang beses niya itong sinubukan hanggang sa kumatok na ito. Erika! Erika! Pakibuksan naman itong pinto! Dahil sa katok ni ate ay napabangon si Erika at binuksan yung pinto. Bakit nakalock? Tanong nito. Na makitang nakahiga ako sa sahig at nandun yung kumot at maayos at halatang hindi nahigaan yung kama ay, sige, alam ko na, naiintindihan ko. Sige, doon ka na ulit mahiga. Sumunod naman si Erika at doon na nga ito nahiga sa tabi ko. Maya-maya naman ay nakita kong pumasok na si Bilas. Matapos mahiga si ate sa kama, ilang sandali lang ay pareho na itong naghihilik. Dahilan na din sa nakainom at sa matinding pagod ng mga ito sa kanilang ginawa. Sa sala, doon naman natulog si Roger sa sofa. Mukhang liwayway na nang magising ulit si Erika at tumungo sa banyo para umihi. Tapos ay nagbalik ito sa kwarto at doon na nahiga sa kama. Wala nang iba pang pangyayari, ang sumunod na eksena ay yung nagising na ako. Nag-forward scan ako, nakita ko nang bumangon si Erika. Tapos ay nagtungo sa banyo at naligo. Matapos makapaligo ay bumalik na ito sa kwarto. Nakabihis na at handa nang pumasok sa kanyang trabaho. Sumunod naman ay si ate ang bumangon. Halatang masakit ang buong katawan at mukhang may hangover. Dahan-dahan itong nagtungo sa banyo, naligo. At matapos maligo ay mukhang medyo guminhawa ang katawan nito. Matapos makapagbihis ay tinungo na ang kusina at doon na nag-almusal si Bilas ay medyo tanghali na nang magising. Tapos ay wala nang gaanong nangyari maliban sa pagpapahinga nila ate at Bilas habang nanonood ng TV hanggang sa dumating ako. Dito ko na tinapos ang panonood ko na nai-record ng video. Tamang-tamang kaliligpit ko lang ng monitor nang pumasok si ate sa kwarto. Musta nang pakiramdam mo? Nandiyan na si Erika, salo-salo na tayo maghapunan. Sige ate, susunod na ako. Halos magkasunod lang kaming lumabas ng kwarto ni ate. Diretso na kami sa kusina. Nandun na sila Bilas at si Erika. Habang kami ay kumakain, ay kwento ng kwento sila ate at Bilas. Parang walang anumang nangyayaring kakaiba sa pagitan nila Bilas at Erika. Madalas pang tinatanong ni Bilas si Erika tungkol sa kanyang trabaho. Kinwento din nito ang mga nakakatuwang na experience nilang dalawa ni Roger, lalo na nung sila ay mga binata pa, gayon din nung sila ay may mga asawa na. Karamihan sa kwento ay mga nakakatawa, kaya habang kami ay kumakain ay tawanan ng tawanan kami. Teka nga pala, pwede ba kayo sa Makalawa? May gagawin ba kayo? Ako? Wala, pahinga lang dito sa bahay. Maglalaba ako. Marami ng labahin. Puno na yung hamper. Bakit mo naman na itanong? Nag-imbita kasi si Roger Saan? sa isang beach resort sa Batangas overnight. Talaga? Sige, punta tayo. Matagal na din ako hindi nakakapag-beach. Ako okay lang. Sige, kayo na lang. Marami kasi kaming labahin. Kailangan ko nang maglaba. Friday night tayo aalis dito. Overnight tayo. Saturday evening nandito na tayo. Pwede ka maglaba ng Sunday. Kuya, marami na kasi yung labahin. Sige na, pumayag ka na. Kaya na nga lang, o kailangan ko maiwan dito. Hindi masaya kung hindi tayo kompleto. Isasama din daw ni Roger si Maring Josie. Sige na, sumama ka na. Pero, Tutulungan kitang maglaba, sige na. paano yung mga gamit namin? Galing pa kami sa trabaho nun. Kami na lang magdadala. Magkita na lang tayo sa isang lugar para hindi aksaya sa oras. Sige, bahala kayo. Dahilan sa nakitang kagustuhan ng kanyang ate na matuloy sa pagpunta sa beach, ay napilitan ng sumang-ayon si Erika. Matapos makapaghapunan ay bumalik na muli ako sa aming kwarto. Si Bilas ay nagbukas ng TV at nanood, habang sila ate at Erika ay magkatulong na nagliligpit ng aming pinagkainan. Matapos makapagligpit ay tinungo na ni Erika ang aming kwarto. May mga inaayos siyang gamit niya sa trabaho. Ako naman ay nagtungo na sa banyo para maligo.
Pagkatapos kong maligo at palabas na ng banyo, nang makasalubong ko si Erica, siya naman ang maliligo. Pagpasok ko sa kwarto, ewan ko kung bakit nakatihan kong buksan yung monitor sa banyo. Tinignan ko na din yung sa sala, nandun si ate. Nakaupo sa sopa at nanonood ng TV habang kumakain ng mani. Pero wala si Bilas, tinignan ko sa kusina. Wala din nang ibalik ko sa banyo. King inang yan. Nandun ang loko, sabay labas nito ng banyo. Tiyempo namang papunta ng banyo si ate. Kung nahuli-huli lang ng ilang sandali ang paglabas ni Bilas mula sa loob ng banyo, siguradong huli sila ni ate. Bakit ka nandyan? May tao sa banyo. Kung iihi ka, dyan ka na sa likod ng bahay. Ano yung hawak-hawak mo? Maghahit sana ako. Bakit na kasi itong uso ko? Doon ka na lang sa lababo sa kusina. Sabay labas naman ni Erica mula sa loob ng banyo. Nagmamadaling pumasok si ate sa banyo. Ako naman ay nagmamadali ding iniligpit yung monitor at naupo sa gilid ng kama. Pagpasok ni Erica ay nagsuot lang ito ng kanyang damit pang tulog. Ako naman ay nahiga na sa pwesto ko. Dar, pasensya ka na, ilang araw na lang naman siguro sila dito. Sige, okay lang. Gaya ng dati, una akong nagigising matapos makaligo at makapagbihis ay pabulong na lang akong nagpapaalam kay Erica. Dahil katabi niya si ate na natutulog pa din, ayokong makaistorbo sa kanilang pagtulog. Sa trabaho, paminsan-minsan ay sumasagi sa isip ko ang mga pwedeng mangyari sa bahay. Kaya lang alam ko naman na walang mangyayari sa bahay na hindi ko malalaman. Mas maaga na din muna akong umuuwi. Di tulad ng dati na lagi na lang may happy-happy kami ng mga katrabaho ko. Sa bahay man ay nanibago sila ate at Bilas dahil ganong unang isang buwan nila sa pagtira sa aming bahay ay laging gabi na akong umuuwi at laging nakainom pa. Maaga ka yata. Magpapahinga ako. At tuloy-tuloy na akong pumasok sa kwarto. Nilak ko yung pinto at nagmamadaling inilabas yung monitor. Scan ko yung mga video simula nang natulog ako. At natulog din si Erica. Nakatulog ako matapos kong iligpit yung monitor. Nagising na lang ako nang kalabitin ako ni Erica. Kakain na daw gaya ng dati. Matapos kumain ay nauna na akong maligo. At sumunod naman si Erica. Nakaiga na ako sa sahig nang pumasok si Erica. Nakatulugan ko na yung pag-aayos niya ng aming mga dadalhin sa beach. Kinabukasan, uwian na. Papalabas na ako papuntang service. Nang matanawan ko si Bilas na kumakaway sa akin doon sa may parking area, nilapitan ko ito. Halika na, may dala tayong van. Nandiyan na si Erica. Sumakay na kami ni Bilas sa van. Si paring Doming, siya ang may-ari na tong van. Kumpare namin ni Roger. Inanak namin ni Roger yung panganay niya. Musta? To, mabuti. At tinapik ko na lang ito sa balikat. Sa haba ng biyahe ay pareho kaming nakatulog ni Erica. Nasa Batangas na kami nang gisingin kami nila ate. Malaki yung resort, may napansin akong bonfire sa malapit sa may dagat. Una na palang nandun sila Roger kasama si Josie. Buti naman at nakarating din kayo. Musta ang biyahe? Okay lang, mahusay ang driver namin eh. Mare, lika na, bihis na kayo. Nang makalangoy na tayo. Kain muna tayo. Matapos kaming kumain ay nagtungo na kami sa dalampasigan. Mare, bihis na kayo, doon ang bihisan. Lika Erica, nang makapaligo na tayo, maalinsangan. Saan ba kami matutulog? Bakit? Matutulog na ba kayo? Hindi, dadalhin lang namin yung mga gamit namin. At saka doon na din ako magbibihis. Akala ko dumayo lang kayo dito para lang matulog. Doon ang cottage nyo, sa may gazebo. Sabay abot ng susi nito. Pinuntahan namin ni Erica yung sinabing cottage namin. Matapos may ayos ang aming mga gamit, ay nagpalit na ng suot si Erica at niyayanan niya akong bumalik sa beach. Pagdating namin sa may dalampasigan ay nandun na at handa na si ating lumangoy sa dagat. Si Erica na lang talaga ang hinihintay nila. Magkakasama yung tatlong tumatakbo papunta sa dagat. Parang mga bata itong nagtatawanan at nagtitilian. Inalok naman ako ni Roger na uminom. Umiinom na kasi sila ni Bilas at Doming. Isang boteng whiskey ang nakita kong nasa harapan nila. Salamat, hanggang beer lang ako.
Pagod kasi ako sa trabaho. Pag yan ang ininom ko, bagsak agad ako. Pare, pakidala nga ang beer dito. Noon ko lang napansin may 4 na kalalakihan pa palang umiinom doon sa may bandang halamanan na malapit din sa dagat. Lumapit yung tinawag ni Roger. May dala itong ilang bote ng beer. Si Boyet, kapatid ng may-ari nitong resort. Siya bali ang host natin. Matapos ay bumalik na ulit si Boyet sa umpukan nila nung 3 lalaki. Umiinom na kaming masayang-masaya si Roger at bilas puro kwentuhang kalokohan ang mga ikunukwento nila. Kaya tawanan kami ng tawanan. Maya-maya pa ay bumalik na yung mga babae. Paglapit sa akin ni Erica ay nabot ko sa kanya yung tuwalya. Ibinalabal niya lang ito sa kanyang katawan at naupo sa tabi ko. Samantalang sila ate at Josie ay kumuha ng kani-kanilang baso at nagsimula ng tumagay sa iniinom nila Roger. Medyo may tama na si Josie. Si Erica mukhang sinipon pa. Hindi yata maganda ang epekto sa kanya ng biglang paglusong niya sa dagat. Dar, giniginaw na ako. Sinalat ko ang noon niya, mainit siya at may sinat. Roger, samahan ko lang muna si Erica magpahinga ha. Mukhang nagkasipon. May gamot ba kayo? Meron kami dyan. Di okay lang. Meron kami laging dalang first aid kit. Pag ganitong nag-out of town trip kami. At tumuloy na kami ni Erica sa aming cottage. Matapos niyang magbanlaw sa banyo, ay nagpalit na ito ng damit pang tulog. Giniginaw siya talaga dahil sa pagod sa trabaho at biyahe. Nakainom pa sabay halos kaming nakatulog ni Erica. Nalimpungatan na lang ako nang makaramdam na naiihi. Bumangon ako. Tinignan ko si Erica, tulog na tulog ito. Tinungo ko ang banyo ay nadinig ko ang malanding pagtawa ni Josie. Gayon din ang mga tawanan ng mga lalaki. Nagkakatuwaan silang mabuti. Nang makadinig ako ng malakas na pagtili, parang kinikiliti ang tinig nito. Tinungo ko ang pintuan ng cottage at sinilip ko sa labas kung ano ang kasayahang nagaganap. Dahil hindi ko gaanong makita ay naisipan kong lumapit. Matapos kong ilak yung aming cottage, ay tinungo ko na kung saan kami galing kanina. Pero isang malanding tawa na naman ang aking nadinig at hindi yon galing sa lugar na pinanggagalingan namin. Doon yon sa side ng mga kalalakihan. Tinanaw ko yung lugar kung saan namin iniwan sila Bilas at ate. Bale, 3 tao ang aking natatanaw na nandun. Nadinig kong muli yung mga kalalakihan, parang may isinisigaw sila doon. Lumapit ako sa side nila, nadinig ko na ng malinaw ang sinisigaw nila. Dahil sa aking nadinig, payuko akong lumapit sa lugar na kinaroroonan nila. Halos pagapang na lumapit doon. Nagkubli ako sa mga halaman. Kitang-kita ko si Josie sumasayaw ng magaslaw. Maingat akong lumipat sa kinaroroonan nila Bilas, dinig ko ang usapan nila. Maya-maya pa ay umahon na sa tubig si Josie, sabay sigaw kay ate. Mare! Di ka na, sayaw tayo, ang daming kapartner dito. Medyo naiiling si ate. Sige Mare, mamaya na lang. Kita kong si Bilasman ay nagtataka sa inaasal ni Josie, samantalang parang baliwala lang ito kay Roger. Tinagayan pa ni Roger si ate at si Bilas. Maya-maya pa ay dumating na si Domeng. Tinawag nito si Roger. Tumayo si Roger at nagbulungan sila. Tapos ay mainabot si Domeng kay Roger ng palihim. Itinago yun ni Roger sa kanyang kamao. Nakiumpok na din si Domeng sa kanila at nakipag-inuman na din. Nagulat at kinakabahan ako sa aking nadinig mula sa 3 lalaki. Dahil dito, maingat at walang ingay akong gumapang pabalik sa aming cottage ni Erica. At nagmamadali na akong bumalik sa aming cottage. Pagpasok ko sa loob ay nagmamadali kong inilak yung pinto at tinignan ang mahimbing na natutulog na si Erica. Mabuti naman pala at sumama ang katawan nito. Kung hindi malamang ay isa na din ito sa pinagtutulungan sa labas. Hindi na ako nahiga sa tabi ng aking asawa. Wala na akong balak pang matulog. Babantayan ko na lang si Erica. Baka pag nakatulog ako ay mapasok kami. Nag-isip ako kung ano ang aking gagawin. Paano ko maiiwas si Erica? Hindi nila alam na nakita ko ang buong pangyayari at alam kong hindi papayag ang mga ito na hindi matuloy ang kanilang plano. Ang tagal ng kilos ng orasan, lalo lang akong kinakabahan. Baka mamaya ay kung ano ang gawin sa amin ng mga ito.
kung sakaling hindi matuloy ang kanilang plano. Tumayo ako at nagsali ng malamig na tubig mula sa ref. Tiningnan ko ulit yung oras, halos hindi tumatakbo. Kailangan libangin ko ang sarili para hindi ako makatulog. Naupo ako sa may pintuan para pag may nagbukas nito ay hindi maaring hindi ko malaman. Kinuha ko yung aking cellphone at sinubukan kong maglaro ng mga games doon sa aking cellphone para malibang. Bigla na lang ako nagulat nang may yumugyog sa aking balikat. Si Erica gising na. Umaga na pala, nakatulog din pala ako kahit anong pilit kong hindi matulog. Mapulang mapula pa ang aking mga mata. Dar, giniginawa ko. Nakabalot ito ng dala naming kumot. Sinalat ko ang noo, mainit siya. Kumuha ko ng tubig at nagsalin sa baso. Matapos ko siyang painumin ay niligpit ko na ang aming mga gamit. Bakit, Dar? Uuwi na tayo. Mahirap na dito pa lumala yung sakit mo. Saka para dire-diretso na ang pahinga mo. Paano sina ate? Nakakahiya. Anong magagawa natin? May sakit ka. Sige, ikaw na lang ang bahalang magpaalam. Sige, ako na ang bahala. Matapos maimpake yung mga gamit namin, ay nagbihis na kami paglabas namin at lalo naming hinangaan yung lugar. Napakaganda nito, sayang nga lang at kailangan naming umalis sa lugar na yon. Wala na silang lahat maliban sa mga nagliligpit at naglilinis ay wala nang ibang tao doon. Tinungo namin yung gate ng resort. Meron pala itong guard station. Sir, may kailangan po kayo? Lalabas na kami. Uuwi na sana kami. May sakit itong asawa ko. At mas mabuti siguro kung maiuwi ko na siya. Sir, alam na po ba ito ni Sir Roger? Hindi. Pero baka hindi ko na sila makita. Pwede pakisabi na lang. Tsaka saan ba patungo sa highway? Nagmamadali nitong binuksan yung kapirasong pintuan na daanan at lumabas gamit yung kanyang pito at may pinituhan ito. Buti na lang sir, hindi pa nakakalayo yung nag-service sa akin. Diyan na po kayo sumakay. Salamat. Pakisabi na lang kay Roger ha. Opo, baka tulog na po yun. Marami daw niligpit yung mga tagalinis kanina. At mukhang umaga na daw natapos yung night swimming nila. Sige, yung panggabing guard dito. Sir, sa umaga lang po merong guard dito. Pati po yung mga tagalinis. At naglilipit na yan. Lahat po kami nag-uwian na. Sige, salamat. Pagdating sa bahay ay diretso na si Erica sa kwarto at tuloy-tuloy nang natulog ito. Ako ang nagligpit ng aming mga gamit. Tiningnan ko kung may pagkain kami. Lumabas ako para bumili na lang ng luto ng ulam. Matapos kong bumili ng ulam, naghain na ako. Sinilip ko muna si Erica, tulog pa din ito. Dahil nga sa gutom na ako ay mag-isa na lang akong kumain. Matapos ay nanood ako ng TV. Balik sa aking alaala yung mga kaganapan kagabi. Buti na lang nagtuloy yung sakit ni Erica. Naligtas yung aking asawa. Parang maluwang na maluwang ngayon ang aking dibdib. Dar, halika na, kain na tayo. Napadilat ako, si Erica gising na ito. Ha? Anong oras na ba? Hapon na. Medyo okay na ang pakiramdam ko. Halika na, gutom na ako. Nakita ko may binili kang ulam. Kain na tayo. Sige na, kumain na ako. Halika, samahan mo lang ako kumain. Okay, sige. Habang kumakain si Erica ay pinagmamasdan ko siya. Kung sa mukha lang ang pagbabasehan, mukhang walang ginagawang masama ito. Hoy, baka matunaw na ako sa kakatitig mo. Wala, naalala ko lang nung nililigawan pa lang kita. Akala ko hindi mo ako sasagutin eh. Pagsisinungaling ko. Matapos kumain ay tinulungan ko pa siyang magligpit ng pinagkainan niya. Tapos ay nagpahinga kami. At ginawaran niya ako ng isang masuyong halik sa pisngi. Nadadarang na ako sa kanyang mga ginagawa. Pero nung gaganti na ako ay biglang pumasok sa aking alaala yung ginawa niya sa aking bilas. Ay wala sa loob kong naitulak ko si Erica. Dar, bakit? Ayaw mo ba? Ewan ko, bigla akong tumayo at nagmamadaling pumasok ng aming kwarto. Pag upo ko sa kama ay heto na si Erica, humahangos ito. Takang-taka, alam niya matagal na kaming hindi nagkakaroon ng pagkakataon. Simula nang dumating sa bahay namin sila ate. Dar, bakit? Naupo siya sa tabi ko, nakatitig sa akin. Tinitigan ko lang siya sa kanyang mga mata. Hindi nagtagal ay nagbaba ng tingin si Erica. Maya-maya pa ay humihikbi na ito.
Nanatili akong nakatingin lang sa kanya. Hindi ako kumikilos, hindi ako kumikibo. Nagtaas siya ng tingin. Hinanap ng kanyang mga mata ang aking mata. Nang magtagpo ang mga ito, nakita kong nangingilid na sa luha ang kanyang mga mata. Hinawakan niya ako sa kamay sabay sabing, Dar, may sasabihin ako sa'yo. yun lang at tuluyan na itong napahagulgol. Nagsimulang umiyak sa harapan ko si Erica. Dar, sana huwag kang magagalit sa akin ha. Magtatapat na siya. Dito ako biglang kinabahan. Paano ko tatanggapin ang kanyang ipagtatapat sa akin? Ipapaalam ko ba sa kanyang matagal ko nang alam ang kanyang ginagawa o magkukunwari akong walang alam? Dapat ko din bang ipagtapat yung nangyari sa pagitan namin ng kanyang ate? Kinakabahan akong lalo. Nararamdaman ko na lang na hawak na ni Erica yung kamay ko. Gulong-gulo ang isipan ko habang kumukuha si Erica ng buwelo para ipagtapat sa akin ang kanyang lihim. Ay mabilis namang umandar ang aking isipan. Simula na ito ng gera sa aming buhay. Dar, may ipagtatapat ako sa'yo. Huwag kang magagalit ha. May biglang nagbukas ng aming pinto. Sila ate at bilas. Humahangos pareho ito. Ano nangyari kay Erica? Oo nga, nagtitext at tumatawag kami sa cellphone yung pareho. Bakit walang nagre-reply o sumasagot man lang? Akala tuloy namin ay kung ano na ang nangyari kay Erica. Nung magising kasi kami, pinuntahan namin kayo sa cottage nyo. Wala na kayo doon at wala din ang mga gamit nyo. Nang tinanong namin yung guard, ay sinabi nitong maaga nga daw kayong umuwi at may sakit sa Erica. Noon kami nagsimulang mag-text at tumawag sa pareho yung cellphone. Nung wala kaming matanggap na reply sa text o sagot man lang, nag-alala na ang ate nyo. Kaya nagmamadali kaming umuwi. Baka kung napano na si Erica. Wala namang masamang nangyari kay Erica. Siguro dala na ng pagod at biglang nalamigan. Dahilan sa paliligo niyo sa dagat, kagabi nilagnat siya. Kaninang umaga ay medyo mataas ang kanyang lagnat. Kaya nagpasya na akong mauna na kaming umuwi. At least kung lumalaman lang ang kanyang sakit, nandito na kami. Kaysa magmumula pa kami doon sa Batangas. Saka mga tulog pa kayo, nakakaya namang gisingin pa kayo. Kaya nagbili na lang kami sa guard. Yun naman pala. Pinanervyos nyo kami. Bakit wala nagre-reply o sumasagot sa mga tawag namin sa cellphone nyo? Bigla akong naalala sa kalituhan ko kanina nung iligpit ko yung aming mga gamit. Nung nasa loob pa kami ng cottage ay doon ko na ilagay sa packet ng traveling bag yung aming cellphone. At yun na nga, kanina nung iligpit ko yung mga gamit namin mula sa bag ay nakalimutan ko nang ilabas yung aming mga cellphone. Tumayo ako at kinuha ko mula sa cabinet yung bag at nang buksan ko ito ay kinuha ko mula sa packet sa loob yung aming cellphone. Ito ang dahilan ate. Bilas, kung kaya hindi namin kayo masagot, nakatago yung aming cellphone sa loob ng bag. Kahit tumawag kayo ng tumawag, hindi namin madidinig. Kasi nga nasa loob ng cabinet ito. Kaya naman pala eh. Kamusta naman si Erica? Maayos na ba ang kanyang pakiramdam? Kailangan pa ba siyang patingnan sa doktor? Hindi na ate, okay na ako. Siguro dala lang yun ang pagod mula pa kagabi hanggang kaninang pag-uwi. Puro tulog lang ang ginawa ko. Maayos na ngayon ang pakiramdam ko. Buti naman, nag-aalala din si parang Roger at Maring Josie. Bigla kasi kayong nawalang dalawa. Pakisabi na lang pasensya na. Oo, ayun sa pagmamadali namin. Yung ibang seafoods na pinamili, hindi na iluto ay pinauwi niya sa atin. Iniwan pati yung cooler na lalagyan nito. Kaya marami tayong ulaming seafoods. Nakakaya naman sa kumpare mo, kuya. Bakit namumugto ang mga mata mo? Wala ate, nadala lang ako sa tuwa sa pag-aasikaso sa akin ng aking asawa. Halika kayo, iluto na natin yung mga inuwi namin. Yung iba iihawi natin bilas. Sige, susunod na kami. Parang nakahinga ako ng maluwang. Magkakaroon pa ako ng panahon para pag-aralan ang tamang paraan kung paano ko tatanggapin yung kanyang ipagtatapat at yung ipagtatapat ko din sa kanya nang hindi kami mag-aaway. Pero sa isang banda nalulungkot din ako. Sana kung naipagtapat niya sa akin yon, maaaring hindi na niya yon ulitin. Halika na, tulungan mo ako maglinis ng mga inuwi namin. Tapos iluto natin yung iba. Sabawan natin para may mahihigop tayong sabaw na mainit mamaya. Sige ate, susunod na ako. Tumango na lang ako at sabay na kaming tumayo at lumabas ng kwarto. Sa kusina, inabutan na namin si Bilas na inilalabas na mula sa cooler
yung kanilang mga inuwing seafoods. Halika na bilas. Paparikit na ako sa likod ng bahay. Isunod mo na lang yung mga nalinis na nila at makapag-iyaw na tayo. Sige, Magkatulong na nilinis nila Ate at Erica yung iba't ibang klase ng seafoods na inuwi nila. O eto na, sige. Samahan mo na si kuya mo mag-ihaw. Matapos abutin yung mga iihawin, ay pumunta na ako sa likod bahay para tulungan si Bilas na mag-ihaw. ito na. Ito daw ang iihawin natin, sabi ni ate. Sige, ayos na ayos. Nagbabaga na ang mga uling. Salang na natin. Magkatulong nga kami ni Bilas na nag-ihaw nang meron itong biglang naalala. Bilas, meron pa ba tayong stock dyan? Meron pa yata. Alam mo naman, uwi lang ako ng uwi. Di ko naman binibilang yun eh. Kasi marami din kaming nainom nung isang araw, nila pare at ate mo. Okay lang yun. Sige lang. Maiwan mo na kita ha. Kukuha ko ng malamig. Ikaw, kuha na din kita. Sige, Bilas. Maya-maya pa ay nakangiting aso pa ito nang bumalik. May dalang 4 na boteng beer. Marami pa pala. Sige lang, pagpasok ko, mag-uuwi na lang ulit ako. At nagsimula na kaming mag-inuman ni Bilas. Habang nag-iihaw kami, maya-maya pa ay sumilip na si ate sa aming ginagawa. Marami na ba kayong naihaw? Baka naman kakapulutan nyo, wala na kaming matikman na inihaw ah. Hindi ate. Ito oh, pasok nyo na. Iba talaga ang lasa pag sariwa. Manamis-namis siya. Talaga? Sinabi mo pa, basta sariwa. Ikaw iba na naman ang ibig mong sabihin. Wala akong ibang ibig sabihin. Ikaw ang merong ibig sabihin. Sige na nga, akin na. At nang maipasok ko na. Ano, sasalo ba kayo sa amin? Sige ate, susundan na kami. Tuloy lang ang aming inuman. Kwento naman ang kwento si Bilas. Talagang sa pagkakataong ito, gusto kong magkwento siya na magkwento. Baka mamaya ay madulas ang dila nito at may malaman ako sa lihim nila. Bilas, kukuha ko ng mainom natin ha. Saka ipapasok ko na lang itong ibang naiyaw natin. Sige, Pagpasok ko ay parang nagulat pa si Erica. Ewan ko pero parang may inaabangan siyang papasok. At nung ako nga ang kanyang nakita, ay kitang-kita sa kanyang muka ang pagkabigla. Hoy, bakit ngayon mo lang ako nakita? Hindi, akin na yung dala mo. Kumuha pa ako ng 4 na bote. Lahat ay malamig, inilabas ko ito kay Bilas. At nagpatuloy kami sa pag-iihaw at pag-inom. Paminsan-minsan ay binibida ni Bilas yung mga hindi niya malilimutang experience niya sa mga naging babae niya noong binata pa siya. Hoy, lika na kayo. Kain na tayo. Mamaya nyo na ituloy ang inuman nyo. ikaw talaga kahit kailan ka. Bakit naman? Wala, sige, susunod na kami. Inubos na nito yung kanyang iniinom at niyaya na akong pumasok na kami. Tamang-tama, wala na kaming iihawin. Salo-salo kaming kumain kung ano-ano ang kinukwento nila ate at Bilas sa mga nangyayari doon sa Batangas. Dahil sa nakainom na ako ay hindi na ako kumakain pa ng kanin. Pero si Bilas, sinabayan talaga sila ng kain. Matapos naming kumain ay nagyaya si Bilas na ituloy namin yung aming pag-inom. Halika, tuloy na natin. Ikaw na lang, nanlalaki na ang tiyan ko. Siguro papahinga na lang ako. Okay lang sa'yo? Sige, kuha ka lang ng kuha doon. Okay lang. Magkatulong na nagligpit sila ate at Erica. Ako naman ay nagpapahinga lang ng konti at nag-aayos na ako para matulog. Bala kong tulugan si Erica sa paglalaban niya. Bukas panatag din ang loob ko na kahit anuman ang magiging kaganapan ay siguradong mapapanood ko. Nakita ko si Erica ang pumasok sa aming kwarto matapos makapagbihis. Dar, usod ka ng konti, tabi tayo. Ha? Masisikipan ka? Basta, gusto ko tabi tayo. Wala na akong nagawa kung hindi umusod at payakap itong nahiga sa tabi ko. Ilang sandali pa ay tulog na kami. Umaga na nang ako ay magising. Pagbangon ko ay sumabay na sa akin si Erica. Maaga akong maglalaba para maagang matapos. Sige, tutulungan kita. Kaya nga matapos naming mag-almusal ay magkatulong kaming naglaba ng mga damit namin. Napansin ni Erica na marami kaming lalabahang bedsheet at kumot. Napabulong na lang ito. Hindi ko lang nadinig kung ano ang kanyang binulong. Matapos maglaba ay nagluto na kami ng aming tanghalian. Tanghalian na nang bumangon yung mag-asawa. Dahil pareho din kaming pagod sa paglalaba,
Naidlip ako, ganun din pala si Erica. Nung magising ako, nakita kong nakaupo sa magkabilang gilid ng sopa sila ate at Bilas habang nanonood din ng TV. Nang makita kong tulog si Erica ay niyaya ko na ito sa kwarto na matulog. Diretso na ang naging tulog namin. Ako ay umaga na nang magising. Nagulat pa ako kasi kami ni Erica ang natulog sa kama nang tumayo ako. Nakita ko si ate na nasa pwesto ko sa sahig at si Bilas naman ay doon sa pwesto niya. Kahit na excited akong buksan yung monitor para malaman kung ano ang mga pangyayari nung nagdaang gabi, tiniis ko muna. May mga kasama ako sa kwarto. Habang daan patungo sa aking trabaho, ay nag-iisip ako ng paraan para kung sakaling magtapat na sa akin si Erica, ay alam ko ang gagawin. Gayon din kung paano ako magtatapat. Mabilis na lumipas ang oras. Uwian na, excited na ako para akong isang bata na may inaabangang magandang pelikula na papanoorin at masyado na akong sabik doon. Napainat ako ng katawan. Medyo matagal-tagal na din yung pinapanood ko. Isinandal ko yung aking ulo sa unan at itinuloy ko ang pag-scan ng mga video. Napaaga yata ako ng akala dahil nang bumangon si Erica, napansin kong kumilos si Bilas nang lumabas ng kwarto si Erica para maligo. Pinanood ko ito, nasa loob ng banyo si Erica nang mapalingon ito. May kumakatok sa pintuan ng banyo. Sandali na lang ako. Ate, ikaw ba yan? Matatapos na ako, sandali lang. Kahit basa pa ay binuksan ni Erica yung pinto para alamin kung sino yung kumakatok. King ina si Bilas. Ano ka ba? Naliligo pa ako. Malapit na ako matapos. Bakit nakaganyan ka? Nandyan si ate, baka makita ka. Kaya nga papasukin mo ako. Baka makita ako nun. Ano na lang iisipin ng ate mo? Walang ganyanan. Saka na lang, wag ngayon. Nandyan lang si ate sa kwarto. Mamaya magising yun. Tsak na mahuhuli tayo nun. Sige na, papasukin mo na ako. Sandali lang tayo. Naman? Ayoko sabi. Sa ibang pagkakataon na lang. Hindi na ako makapaghihintay ng ibang pagkakataon. Gusto ko na ngayon. Sige na, sandali lang tayo. Hindi pwede ngayon. At inubos nito ang kanyang lakas para maisara yung pinto ng banyo. Sige na. Eh si ate, baka magising yun. Eh ikaw naman. Kanina pa tayo nagtatalo dito. Kung sunod mo na ako, eh di tapos na tayo. Hindi talaga pwede ngayon. Eh kung di pwede ngayon, kailan? Mamaya. Mamaya, paano si ate? Kung bahala, paaalisin ko yan. Eh yung asawa ko, maaga ngayong uuwi yun. Kaya nga agahan natin eh. Ha? Eh may pasok ako. Mamaya pang hapon ang uwi ko. Eh di wag kang pumasok. Ha? Pero hindi pwede. Nubos mo talaga ang pasensya ko eh. Di naman sa ganun, pero hindi talaga pwede. Sige, kung ayaw mo, bahala ka. At umatras na ito. Sa loob-loob ko, nagtagumpay ang aking asawa. Napapalakpak pa ako habang nanonood nang biglang, Di naman sa ganun. Ina, bakit nagkaganon? Si Erica pa ang umabol ngayon kay Bilas. Eh anong gusto mong mangyari? Eh ikaw, paano ba gagawin ko? Yun nga, huwag ka pumasok. Kunwari ay aalis ka para pumasok. Pagkagising ng ate mo, siya na lang papupuntahin ko sa lalakarin namin. Ha? Paano yun kung abutan tayo ng asawa ko? Akong bahala. Hindi nila mahalata yan. Sige, sige. halatang napipilitan lang ito. Pero bakit kaya siya napapayag? Ano kaya ang lihim nila? Umalis na si Bilas mula sa pinto ng banyo. Ikaw na lang lumakad ngayon. Susunduin na lang kita mamaya. Nasira yata ang tiyan ko. Mahirap bumiyahe pag ganito. Sige, pero paano mo ako masusundo? Tumayo na ito at tinungo ang banyo. Papalabas naman si Erica. Si ate ang pumalit sa kanya sa loob. Nang hinihintay niyang matapos, makapaligo si ate bago ito pumasok sa loob ng kwarto. Pagpasok nilang dalawa, napilitang lumabas si Bilas dahilan sa magbibihis na sila. Nagpaalam ng papasok si Erica kay ate. Lumabas na ito ng aming bahay. Maya-maya naman ay si ate na ang papalabas. Sige, tawagan mo ako pagtapos ka na. Susunduin na lang kita. Sige, uminom ka ng gamot para dyan. Oo, sige na. At umalis na din si ate. May tinawagan si Bilas sa cellphone. Matagal-tagal din silang nag-usap.
Forward scan ko, wala naman ibang nangyayari. Nanood lang si Bilas ng TV. Maya-maya pa ay pumunta ito sa pintuan. Mukhang may bisita. Nagulat pa ako, ang inaasahan kong pagbubuksan niya ng pinto ay si Erica. Pero hindi. Si paring Roger niya. Pumasok si Roger at naupo sila. Nag-usap, pinakinggan ko ito. Pare, sigurado na ba ito? Walang nangyari nung Sabado. Sige, para matapos na yung pangako sa'yo. Sige, paano nga? Ganito ang gagawin natin. Papawin ko yun mamaya. Tago ka lang muna dyan sa likod ng kortina. Paano ako? Basta, pag pumunta na kami sa kusina, sumunod ka na lang. Tapos, ako na ang bahala. Basta sundin mo lang yung mga sinasabi ko. May tinawagan ito sa cellphone. Tapos ay kumuha ng alak, binigyan si Roger. Nakatigdalawa sila nang may madinig silang nagpapasok ng susi sa pinto. Nagkatinginan sila. Nagmamadaling tumayo si Roger at nagmamadaling nagtago sa likod ng kortina. Papasok na yung nagbukas ng pinto. Nakaupong nanonood ng TV si Bilas nang pumasok sa loob si Erica. Tinignan nito ni Bilas. Kuya, nandito na ako. Sigurado bang hindi uuwi agad si ate? Hindi, matagal yung lalakarin nun. Ang aga naman niyang inom mo. Pampalakas. Teka, magpapalit ako ng damit. Sige na, palit ka ng damit. Bilisan mo ha. At nang makaalis na si Erica ay tinungo nito yung kortinang pinagtataguan ni Roger. Pare, bilisan mo ha. Baka hindi ako makapagpigil. Lalabas ako dito nang wala sa oras. Yan na wag mong gagawin. Sige na, bilisan mo lang ha. Konting tiis na lang pare. Nang madinig nilang nagsara yung pinto ng kwarto, ay nagmamadaling nagtago ulit si Roger sa likod ng kortina. Doon na lang tayo sa kwarto, baka biglang may dumating. Bakit ba marunong ka pa sa akin? Naiwan si Ericang umiiyak sa ibabaw ng lamesa. Patuloy lang yung dalawa sa pag-iinom. Nang maubos yung dala nilang bote, ay sabay na bumalik sa kusina at kumuha pa ulit ng tig-isa. Nakita nilang si Erica ay patuloy lang ito sa pag-iyak. Tama na yung arte mo. Sige na, maglinis ka na. Tapos lumabas ka doon. May ipapagawa ko sa'yo. Matalim na tingin ang isinukli ni Erica kay Bilas, pero nang lapitan siya nito at itayo, ay wala na itong nagawa kung hindi ang sumunod. Nagmamadaling sumunod si Roger, pero nang sapitin niya yung banyo, ay nakalak ang pinto. Nadinig niyang umiiyak si Erica. At bumalik na kay Bilas. O bakit? Akala ko ba iisa ka pa? Wag na lang. At nagpatuloy sila sa kanilang inuman. Matagal-tagal din sa loob ng banyo si Erica. Kung hindi pa ito kinatok ni Bilas ay mukhang wala na itong balak na lumabas. Maya-maya lang ay may kumatok na. Pinapasok ni Bilas si Josie. Hindi makatingin si Erica kay Josie. Nang matapos ay patuloy lang sa paghikbi si Erica. Sa sala kumuha pa ng ilang bote si Bilas. Kasama na nilang umiinom si Josie. Nasa ganun silang sitwasyon nang biglang may kumatok. Nataranta si Bilas. Sino kaya yan? Mamaya pa uwi ng asawa ni Erica. Gayon din ang asawa ko. Lumapit sa pinto nang buksan niya ito, ay biglang itinulak ito nung taong nasa labas. Bukas na bukas ngayon yung pintuan. Nanlaki ang mga mata ni Bilas, nakita niya si paring Boyet at paring Domeng kasama yung 3 pang lalaking nasa Batangas nung gabi. Anong ginagawa niyo dito? Nandun kami sa bahay nila Josie nang tawagan mo ito para papuntahin dito. Kaya sumunod na lang kami. Anong ginagawa niyo sa bahay namin? Ano pa ba sa palagay mo? Nag-text yan kahapon pa. Humihingi ng rematch. At tuloy-tuloy nang nagpasukan ng mga ito sa loob ng bahay namin. Pare, jackpot. Ito yung babaeng wala nung gabi. Mukhang nagkakasiyahan kayo dito ka. Josie, ibig sabihin pinapunta mo sila sa bahay? Bakit? Masama ba? Bakit? Anong bakit? Yun nga. Hindi mo naman asawa ang mga yan. Bakit? Si pare ba? Asawa ko ba siya? Tama ka doon, Josie. Ano pa hinihintay natin? Ako ang una ha. Pare, hindi porket sasakyan mo ang ginamit natin, ikaw mauna. Siyempre ako mauna. Matapos panoorin lahat yon ay nagsimula na akong mag-isip, magplano. Ano ang aking gagawin, paano ko aayusin ang buhay naming mag-asawa. Matapos kong masaksihan ang lahat ng kaganapang ito at paano ko haharapin ang aking asawa, ngayong alam kong nadiskartehan na siya ng mga walang hiyang barkada nila Boyet. Kawawa naman ang aking asawa.
Habang nag-iisip ako ng mga ari kong gawin, ay nadinig kong may nagbukas ng pinto sa harap ng bahay namin. Binuksan ko ulit yung monitor at yung sala ang aking pinanood. Nanlaki ang aking mga mata, nakita kong pumapasok sa loob mismo ng aming bahay ang grupo ng mga taga Batangas. Kasunod sila Bilas at Roger, kasama si Josie, Erica na hanggang ngayon ay hirap pa ding maglakad at si ate. Ano ibig sabihin nito? Bakit kayo nandirito? Bakit ganyan lumakad ang kapatid ko? Ano pa ba sa palagay mo ang ibig sabihin nito? Biglang nagtawanan yung 5. Nagtatakang napatingin ito kay Bilas at kay Roger. Nakita niya pareho lang na nakatungo ang mga ito at walang kakibo-kibong tinignan niya din si Maring Josie. Nang makita nitong sa kanya tumingin si ate, ay bigla nitong iniba ang tingin. Halatang ayaw makipagtinginan kay ate. Lalo na nang si Erica na ang tinignan ni ate. Nakita niyang tuluyan na itong umiyak. Anong ginawa niyo? Bakit kayo nandirito? Inano niyo ba ang kapatid ko? Tawanan na naman yung 5. Nagugulang pupunta sana sa aming kwarto si ate nang bigla itong harangin ni Domeng. Gusto mo malaman kung anong ginawa namin dito? Josie, maglabas ka ng malamig para sa ating lahat. Patulong ka dyan kila Jason. Pagtapos niyong uminom, magsialis na kayo dito. At wag na kayong babalik pa. Jason, Sunny, Rico, pakita nyo nga dito sa marting ito kung inano yung kapatid niya. Hindi ba't niyatang nito kung inano daw natin? Sample natin sa kumari niya para makita niya. Sinunod naman ito ni Josie. Lalong nanlaki ang mga mata ni ate. Huwag kang matakot, akong bahala sa'yo. Hoy Boyet! Sige, papayag na ako. Talaga? Papayag ka na? Sige, lumapit ka dito sa harap ko. Habang nangyayari ang mga ito, ay nakatayo lang sa may likuran sila Bilas, Roger at Boyet at patuloy na umiinom ng beer. Tuwang-tuwa si Boyet, patingin-tingin pa ito kay Roger at kay Bilas, sabay kikindat na parang nakakaloko. Napadaan sila sa kwarto namin. Hinawakan ni Rico yung doorknob. Pinihit, biglang bumukas ito. Bakit ganon? Ang alam ko ay nilak ko yung pinto ng kwarto namin bago ako nanood ng mga video. Laking gulat ng 3 nang makita nila ako sa loob ng kwarto. Sumigaw agad si Rico. Bossing, may tao dito sa loob ng kwarto. Ha? Labas na yan dito. Hila-hila ako ngayon nung 3 hanggang sa makarating kami sa sala. Hingin na pare. Ibig sabihin kanina pa yun nandito. Palagay namin tahimik lang siya sa loob ng kwarto. Imposible namang hindi niya tayo nadidinig. May biglang sumampal sa akin kanang pisngi. Tuloy lang ang aking pagsigaw. Talagang hindi ako makakilos. May sumampal na naman sa akin sa kaliwang pisngi, pero hindi ako tumigil sa pagsigaw. Sa loob-loob ko hanggat may lakas akong sumigaw, ay ubos lakas akong sisigaw. Ngayon mabilis na magkabilang pisngi ko na ang sinampal. Dahan-dahan akong nagmulat ng aking mga mata. Si Erica, ang mahal kong asawa, nasa harap ko. Tarantang-taranta ito, hindi malaman ang gagawin. Dar, ano ba ang nangyayari sa'yo, hoy? Tinitigan ko siya. Tiningnan ko ang aking paligid. Nasa kwarto kami, nasa ibabaw ng kama. Bigla ay niyakap ko ang aking mahal at magandang asawa. Pinaghahalikan ko ito, sabay sabi sa kanya ng, I love you. Mahal na mahal kita. at dahan-dahan tumulo mula sa aking mga mata ang luha. Luha ng kagalakan. Ano ba ang nangyari sa'yo? Sila ate, si Bilas. Nasaan sila? Sa labas. Doon sila natulog kagabi. Hanggang kailan ba sila titira dito sa atin? Ano ka ba naman? Kadarating lang nila kahapon. Sabi ni ate mga 3 to 4 days lang daw sila dito. Hiyang-hiya nga si kuya. Ano ba ang nangyari sa'yo? Isang masamang panaginip pero hindi ito bangungot. Dahil ang panaginip kong ito ang nagmulat sa akin ng kahalagahan ng pagmamahal ko sa aking asawa. Dahil lang sa kagustuhan kong laging makapag good time araw-araw ay napapabayaan ko na pala ang aking asawa nang hindi ko napapansin. Simula nung araw na yon, lagi na akong maagang umuuwi at kung may pagkakataon ay sinusundo ko si Erica at kami ay lumalabas. Namamasyal at kumakain sa labas. Kahit na naninibago ang aking asawa, alam kong ito ang dapat kong gawin dahil sa isang masamang panaginip, nakita ko ang aking pagkukulang sa aking asawa.
Kung hindi pa muntik nang mawala sa akin ang aking mahal na asawa, kahit sa panaginip lang yon, ay hindi ko papahintulutan habang ako ay nabubuhay. Mag-subscribe sa Secret XPG.